porkit ginagawa ng lahat is tama. Ano yung toxicity na itutulot nila sa bata? Itong mga anak ko lang ang papangarapin ko na mas mahigitan ako. Lahat ng ginagawa nyo, bare minimum lang yan sa kanila. Wala akong maisip na nag-celebrate ako ng birthday ko. One time, humiling na ako kay Satan. Ako nagturo niyan. Hindi ko mag-gets kung saan papunta itong story na. Si Jesus Christ lang sagot doon, tol eh. Game? Game? Yep. Welcome back. What is up, YouTube? Ay. Isa na naman pong araw ng kwentuhan na sana ay makabuluhan. Andito na naman kami para magbigay ng mga tanong sa inyong isip. Ay. At sana kaalaman din, ano? Yeah. Welcome back sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood. Welcome back ulit sa'yo, Nart. Andito ka na naman. Teka lang. Kala ko guest lang siya. Pumunta eh. Second Kumatok guest. eh. Tol, may shoot ba ngayon? Ba't mo ni-invite yan, tol? Ang guest isang beses lang, di ba? Malay mo Guest naman. pa sa utol eh. Tingnan mo, nasa gilid na naman ako ang puta. Ay, At sorry nanay. welcome sa mga ngayon pa lang manonood. Sana patuloy ang inyong suporta. Salamat sa mga patuloy sumusuporta sa aming mga social media. Yeah, yung mga Solid, comment tol. nyo. Wag niyo pong kakalimutang Subscribe. mag-subscribe at mag-like, mag-follow. Para lang malaman din namin, or mag-comment, no? Para malaman namin ng inyong mga point of O tol, may views. mga commenter tayo nitong last eh, di ba? Nakakatuwa naman. Yung isa galing sa Japan, nakita mo sa YouTube. Huwag nga. Kailangan natin ano yun. Ay, shoutout kay Ate Karen. Sorry. Shoutout sa'yo, Ate Karen. From Shout Japan. Saan ba sa lugar sa Japan? Medyo weird tol? ang comment niya. Konnichiwa. Ano ba yung mga salita? Arigato. Arigata, Osaiman. Konnichiwa. Arigato. Bisaya yun, di ba? Kung Sami Dax. Tol. Osaida. Ariga, thanks. Hindi, binabati namin ang mga ating mga kapatid sa Jehovah's Witness at ang ating mga Muslim brothers and sisters. I love you all. Sana yung sa last episode na nirelease namin, Hintayin opinion lang nyo lang. namin yun. Tsaka Yes. si Leonard lang may opinion doon sa Jehovah's Witness. So, Hindi tol ha, nag-agree no? So ano yan, kumbaga, no disrespect, no? No disrespect. No disrespect. Walang ill intention. walang ill intention doon. Hindi kami nagpapaka-righteous. Yes. So, nagkakaroon lang kami ng opinion ayon sa mga... Sa mga Kailan nakikita, experience, naririnig ni Leonard. diba? Kailan pa, Bakit kasi Nard? kung saan ka nagsisimba, tol? Kailan pa? Sorry, tol. Tainang yan. Anyway, salamat ulit at welcome back sa inyong lahat. And today is going to be a very special episode kasi maraming ganap Sobrang ngayong dami. linggong ito. At Yep. ang gusto namin sanang bigyang spotlight ay ang mga tatay. Happy Ang Father's haligi. Day po sa lahat ng mga tatay. Hi, the Ang haligi most ng bahay, tol. uncelebrated holiday. Tama, di ba? Isang araw Tama. lang, tapos yung alam mo na yun. Happy tol. Father's Day Yeah. muna sa mga father. Sa mga gumaganap na father sa mga Single mom. Tirador na single Yan, mom. mga gumaganap na father dyan. Marami. At saka sa mga nanay na Ah. gumaganap ng dalawang role bilang Yes, nanay at oo, tatay totoo yan. na Father's kinupal Day sa ng inyo. mga walang kwentang asawa nila. So, paki sa inyo at dun sa mga nanay, Happy Father's Day din. Oo. Yan. Tama, tol. So, Alam mo most yun. probably dun Yeah. iikot ang ano natin Tama, ngayon tama, sa Father's Day. And syempre, marami tayong mga dadagdag pang mga bagay mamaya siguro. Malaman natin. Pero sa bilang Father's Day ngayon, tol. Ikaw, Gi. Kamusta ang pagiging tatay, tol? Para sa pagiging tatay. Well, lagi naman ganun eh, no? Kapag celebrate ng Father's Day, Jollibee lang okay na eh. Diba? Chicken Joy, ganun. Ayan, tol. Diba? Hindi tayo na- Rice. Two-piece dapat, no? Tubis chicken joy. Yan. Isang bakit? Isang bakit dapat sa'yo? Isang bakit Father's ba? Day ngayon eh. Mukbang. Hindi, ganun lang. Diba ganun? Simple lang ng mga tatay Simple lang, eh. tol. Ang gusto lang nila sa gabi, may inuman eh. Diba? Yan, Yun, oo. masarap. Medyo mga 2 bats, no? Oo. 2 bote ng Pilsen. Pagbibigyan Oo, pa ni naman. Mrs. yun, pag ganun. Ngayon ba, tol? Father's Kumbaga- Day. Sana. Kumbaga, until now, sinasama pa rin sa Father's Day yun. Yung bembang? Mag-iinom. Hindi, bembang. Gago, mag-iinom sa pagkatapos ng ano. I mean, I think Ano yung naman? lalabas ng bahay, tapos kakain nga sa Jollibee. Oo, yun. Ganun Tapos- Di lang. ba yun yung After, ano? Yun yung kalakayan natin din eh. Parang sa yun. culture natin. Parang yun ang Father's ano, Day, eh, ganun eh, no?
Tapos Pero parang... ikaw din magbabayad. No. Kaya nga, Jollibee lang. Jollibee Tangina, lang. kung ako magbabayad, Jollibee lang tayo, mga inasal, okay na eh. Di Eh, ba? magkaya pa ng tapos- mga mamahalin, tol. Mga, Oo. ano ba yung mga Okada, mga ganyan. Tanginang Okada yan. Tapos Jollibee magkakasino Okada. pa kayo. One piece, 300. King ina nyo, sa inyo na lang. Parang ganun. Pero, ayun nga, mostly simple celebration lang naman ang Father's Day talaga eh, di ba? Hindi naman gusto magarbo Hindi siya eh. ganong garbo talaga. Walang Oo. ano. Ba't ikaw, kung Hindi magiging kailangan tatay ka, emphasize. father of many, many of single mom. Ay, si Abraham ka ba? Father of the church. Father of nations? Father of nations. Father of ba? nation of single moms. Hindi, kung ikaw, kung gusto mo kunyari, naging tatay ka, paano mo sa-celebrate niya sa'yo? Honestly, tol, no? Di ba yung pinaka-simple lang? Yun nga, lalabas sa sama mo yung anak mo or mga anak. So, yung misis mo. Mga Oo, misis. oo. Mga misis Dami. din. Mga misis mo, single sorry. mom. Marami Hindi siyang ako concubines. Muslim, Concubines. Bobo! I-debunk ba na natin ulit yung Islam, tol? Hindi, Relax. hindi. Wala Sige, pa tayo Gago, doon. ano? Oh. Ikaw din Muslim si Abraham, tol. Gago. Gago. Yung pangalan niya kasi, tol. Bakit di ako pa-sweetness na Abraham rin? Muhammad ba siya, tol? Hindi, tol. Gago. Hindi, Si ano yan, go, si go, go, go. Hindi nga, tol, yun, di ba? Ah. So, tapos, syempre, yung... Pero pinaka-the best siguro yung magluluto, no? Oo naman. Ay, oo. Tapos, no, sa bahay sama-sama lang. kayo sa table. Oo. O kaya dun sa labas ng bahay, sa garahe kayo, no? Oo, di ba? Nung Oo nga. Mag-ihaw-ihaw, ganyan, Solid tol. yun, tas Yung beer ka pinaka-the lang best ng yun, ano, no? oo. Pero isa rin sigurong maganda dyan, nakikita ko, yung mga tropahan kayo magtatatay, no? Oh, Parang yun, magsiset yun. kayo na ano, sa isang bahay. Ba, bahay na Pwede to yun, sa tol. tropa, di ba? Oo. Paano yung pag di pa tatay? Okay lang din siguro. Pwede ba? Sama. Ayaw mo Kung akong joiner? text, wala pang anak yun. Ayaw mo akong joiner, tol? Hindi, father of single moms ka na eh. Okay na, okay na. The blessed, tol. Si Gino naman, si Gino. Anong paano mo celebrate ang Father's Day? Ako, syempre dapat kasama ko yung anak ko. Number 1, no? Ideally. Ideally. Ah. To give context, di ko kasi kasama yung anak ko. So, mas maganda kung sa Father's Day, para maramdaman ko na father ako, di ba? Oo, sama mo anak mo. Oo, kasama ko yung anak ko, parang gano'n. Yun lang, napakasimple. Pero syempre, hindi naman susud yung trip mo doon. Kung anong trip niya, di ba? Gusto niya maglaro, gumala. Oo. Kasi syempre, parang bilang tatay, yung kasiyahan ng anak mo, yun na rin yung kasiyahan Yun mo, naman. di ba? Yun naman Parang ang ganun na purpose yung mo doon, lumalabas doon eh. So ako, simple lang din, gano'n. Hindi naman kailangan sobrang bongga na yung katulad minsan Location, nakikita tol. natin na may mga pa-surprise pa na ano. Kumbaga, Kumbaga, alam mo yung content na lang yun, tol Big eh. gesture, no? Oo. Gusto nyo ba may big gesture? Hindi. Kaya nga, yung alam mo ano yung eh. magbubukas pa ng compartment ng kotse, tapos may mga ganong, Oo. Tangin na sino surprise. magliligpit nun. Yun ang Tatay, mahirap. tatay. Yung airpat din. Inamilit yun sa likod ng compartment. Sino magtatanggal ng amoy nun? Gagi. Siya pa Tapos may pakarawan. seafoods, tol. Di ba, tsaka parang, ewan ko parang feeling ko, I can speak for a lot of, father. Pero parang pag Father's Day, ayaw natin din nung parang natatan yung spotlight eh. Oo nga. No, parang- Hindi. Minsan nga pag may babate, parang awkward eh, di ba? Parang, Hindi nila maintindihan. Gusto lang natin sa bahay. Hindi nawawala yung awkwardness na gano'n. Oo. Oo, Parang mas totoo. maganda yung peace, no? Parang peaceful lang, tahimik. Kumbaga parang, bigyan mo sa akin yung time na to na hindi mo na ako kikilos. Oo. Wala akong gagawin. Hmm. Kung manonood lang ako, mag-games ako, mag-games lang yan. Bigyan mo sa akin itong buong araw para mag-games. May beer ako, may popcorn or pizza ako, chicken. No? Or mag-gym. Oh, sarap nun. Di ba? Gym, no? Pero sa totoo lang, tol, no? Tanggapin natin na yung essence na yun, Oo. medyo nawawala yun sa, most likely sa mga family ngayon, di ba? Ang Father's Day? I mean, yung celebration na ganun. Father's Day is Father's Day, tol. Pero Andun na yun. essence, Parang gets ko, parang mostly pang IG na lang lahat, no? Diba? Parang Instagrammable na lang. Tapos hindi naman natin binabanggit lahat, pero syempre, most likely yung mga mayayaman. Oo. Or, yung ibang mga, iisa lang yung anak, Nakakangat. di ba? Tas, or mga yung may mga businesses na sobrang busy sila. Oo. So, nawawala na sa kanila yung part na yun. Totoo. At kasi isipin mo kung isa lang anak mo tapos yung tatay mo, yung grande yung business, yung nanay mo, ganun. Oo. Tapos para yung anak mo mag-iisip na i-celebrate yung Father's Day. Oo. I mean, sa teenagers. Pero- Huwag natin isama yung mga batang kasi Gets, hindi pa sila mulat doon, di ba? Yun na nga yun, tol eh. Kumbaga, ang pinag-uusapan pa lang natin, yung ideal o yung gusto natin. Pero, Oo. ang katotohanan niyan, tol, wala namang pakialam ang tao dyan. Wala naman eh. Oo, Wala tol. naman eh. Totoo. Diba? Wala namang pakialam Yan tao ang, yan dun. ang ano dyan eh. Harsh truth dyan eh. Oo. Parang Father's Day. Okay, ID, Happy Father's Day. Okay, salamat.
Basta, kumbaga parang labas tayo, pero ako parang hindi ko naman nilalahat, pero generally speaking, di ba? Pero para sa akin, believe ako dun sa mga ganong tatay na ina-accept nila yung ganon. Hindi, Happy wala naman Father's Day. wala naman Hindi, sa I mean, ating lalaki yun eh. yung word na ganon nga, tapos bigla nilang tinanggap lang na, parang wala lang sa atin, di ba? Wala talaga yun. Kasi Siguro, mas grateful sila kapag may celebration na nangyari. I mean, added na lang yun. Oo. Kasi Nature ng lalaki talaga tol, hindi naghahanap ng kapalit lagi. Hindi naghahanap ng validation tama. eh. Tsaka palagi lang tayo parang naka-built-in na kasi sa atin na na kailangan ko naman talagang gawin to eh. Kapag di ko ginawa to, anong mangyayari sa inyo? Kaya, di ba? So parang, Instinct yun. di mo na ako kailangang batiin kasi kailangan ko naman gawin talaga to eh. Parang ganun, di ba? Diba? Pero parang gusto ko mag-dive deeper dun sa, katulad kay Gino, sa akin, sa sitwasyon namin. Yung mga co-parenting na yan, paano kaya nila celebrate ang Father's Day na wala sa poder nila yung mga anak, no? Video call, no? Sakit naman nun, pre. Oo, no. Happy Father's I mean, Day! hindi sa status nyo lang, di ba? Hindi lang rin yung mga OFWs. Oh, yun, di ba? OFWs, Paano mga ganun. ganun? Paano yung ganun, no? Oh, malungkot talaga. Lalo yung mga OFWs, wala naman sila talagang choice kasi sila, bumabakbak sila dun eh para Tingin ko mas buhay. vulnerable yung mga OFW, lalo yung soft spot nila na bigla silang babatiin mo nasa ibang bansa. Pero panigurado ko, di Oo, lang papakita sa video yun. Kunyari Oo naman, naman. strong. Oo naman. Hindi, kasi siguro meron, di ba? Pero kokonti. Kasi yung mga hiwalay lang, tol, nakatulad natin, parang lang yun eh, circumstances ba na kumbaga sabihin natin nagkaroon ng choice yung mga magulang eh. Parang ganyan eh. Pero yung mga OFW kasi, mga nasa barko kasi ibang bansa, yung tipong yun, wala silang choice kundi Oo, Grind gout din eh. sila. kasi Di parang ba? kailangan ko mas malaking pera eh. Parang Tama, Dol. siguro nga, mas masakit nga talaga yun. Oo. Yung sa mga nanonood ng OFW dito. Sa inyo, mga, kunyari yung mga nasa barko. Saludo kami sa inyo. Saludo kami sa inyo. Salute. Alam ko malungkot dyan, pero wag nyo din yung mga katrabaho nyo. wala lang. Di ba? Mag-delete kayo ng pictures sa posts, tsaka videos. Hindi, Iwasala. Huwag nyo na i-record para... Di ba? record ba? Tapos wag nyo na Wala, iabang baka. sa mga tropa nyo pag bumaba kayo. Oo, di ba? nakatot kasi ganito. Nakatot ko yung Pag uwi mo dito, may pamilya ka pa. Pag uwi mo, Happy Father's Day, Paki, wala ka ng pamilya. Pero totoo yun, Tol. Father's Day, ah. Totoo yun. Kailangan rin natin i-accept na may ganung father na naghahanap talaga sila ng... Hindi, Tol. Kasi yun yung flesh eh. Yung last natin eh, di ba? Ay, gets. Diba? So may mga chances talaga na nangyayari yung ganun. Na last talaga yung umiikot pag nasa barko, no? Totoo. Diba? Tsaka... Hindi lang barko, Tol. Oo. Di ba? Yung mga land bases na OFW, ganyan Tsaka din sila. pasimple ka pang kinuha mo yung juice ko. Juice ko yan. Pingi lang. Joke lang. Well, ayun nga. Paano kaya pag ganun, Tol? Sa mga video call, sa mga nag-Father's Day lang na ganun. I mean, yung mga OFW na ba yun, masaya kaya sila na Tol, video call lang? tingin ko at least nabibigyan sila ng chances. Tapos grateful na sila doon. Pero isipin mo yun noon, Tol. Sulat-sulat yung sulat lang, tawag lang sa telepono. Yun yung mas mahirap, Tol. Oo. Diba? Pero tama ka nga, tol, no? Lintik yung hirap nung panahon ng mga OFW. Oo, no? Tol. Kumpara sa ngayon, may messenger, tol eh. Oo nga. Lahat dami, messenger, Oo. Zoom, no? So, nag-start yun sa may Yahoo. Diba? Ay, iba yung mga Yahoo Skype. experience namin ni Gian. Parang Yahoo experience. Mga bakla yun. YM ba yun? YM. Hello, padala ka Why, 150. Send ko sa'yo picture titi. Ganun. Kaampragata yun, Tol. Eh, diba? yung mga Ganun. Isipin mo, sulat, telegrama lang, Oo, tol. Tol. Marami. Paano pa kaya yung pang Morse code? Paano na, kayo Tol? magsi-sexy time nun sa Ayun nga, telegrama, natanong tol? ko, no? Paano sexy time mo nun? Hello, naguhubad na ako ngayon sa after 1 week. Darating ulit. Ne, eto na ang aking drawing ko Ito may example dyan tala, si Napoleon, di ba? Ganun yung style Sex niya. talk sila? Nagkaroon ba siya anak? Hindi ko matanda na. Sino si Comment nyo, Napoleon? Napoleon Bonaparte, Tol. Gago, sundalo? tambay yun eh. Hindi siya tambay, gago, Di ba tambay Tol. yun? Nagkaroon siya ng asawa, Hindi, di ba? general yun, general. O, general, yun ba naging yun? hari siya, di ba? Ewan ko. Emperor? Ba't di hadagdagan Ako, mo? Ba't di hindi. hadagdagan mo? I mean, Yung sa kanya magaling yung Napoleonic complex, tol. Yung pag maliit, matapang. Oo. in example ko lang yung lettering writing nila nung naging asawa niya. Mm. Tol, kung
mapapanood or mababasa nyo, may sexy time sila doon. So, kung i-compare natin sa mga tatay ngayon, Paano? ano nga? Diba? Sarap ng nipples mo, Ne, gano'n. no, bad ko na yung shorts ko, ne. Ala, labas na itlog ko, ne. Tapos matatanggap mo 20 days, 30 Oo. days yung letter na. Tapos, Hello, magana Wala. maniko, gano'n. Teka, sasabihin mo, Bastos unsay man! Halaka, butas yung papel mo, butas. Be, Nani! be, lalabasan na ako. Marami ay. Nani! King, ina mo, Napoleon, bastos. Bastos! Be, Nako. lalabasan na ako. Tapos 20 days bago mo na-receive yung... O, dito 20 days ka bago labasan. Tangay na. Aba, Ang tigas ng papel. Sa cardboard na ata sinulat. papel, tol. santangin na mo. Bobo! Pero mahirap nga. Kidding aside doon sa part na kidding yun. aside, hirap talaga. Sobrang hirap yun, tol. Mahirap pa din naman ngayon, kaya lang ang dami ng mode of communication, sobrang high-tech. Na parang, yun na, messenger, ano na lang, video call, Video calls, yan. call, yun nga, nung dumating na yung pagkakataon na may long distance na, Diba? di ba? Tapos ngayon, kita mo na talaga siya kung anong ginagawa niya. Ngayon, pwede na mag-sexy time talaga. Oo, tol. No? Daming yung lumalabas. Eh, paano yung magkakasama sa Video kwarto? pa yun eh. Kunyari, magsama tayo tatlo sa kwarto, tapos si Leonard may ka-chat na single mom. Tapos, sexy time siya. Andun tayo. Ang una kong tanong, ba't tayo nandun? Gusto mo magkakasama Gusto mo doon, ba ng tol? foursome, tol? Gusto mo ng foursome? Narinig mo? Tangin na. Asar yun, Kuya, tulog ka na. Alam mo matulog, tol. Tangin na. Ba't kasi tayo Bakit magkakatabi? kasi Pwede ba tayo kumuha ng ibang Bakit kwarto? kasi Kala naisip- weird, no? Parang, Tsaka bakit mo naisip yung ganun, tol? hello, it's me. You're Baka yung looking fetish for. ni Leonard, may mga nakakarinig sa kanya habang nag-sexy time. Kaya exhibitionist, no? Tangin na. Ang swerte ngayon, mga ano, kumbaga, malungkot pa din, kaya Oo naman, tol. Ah. Ito pa rin. shouts outs pa rin sa inyo, mga ano, Dakilang mga naman. OFWs Oh, yeah, na sa mga barko, OFWs. sa ibang bansa, na land-based man, o ano, sea, ano, kung saan man tawag. Paano kaya na. yung mga na taga Cebu lang, tas ano, tol? Layo pa din, tol. Layo pa rin, di ba? Oo, kasi tawid dagat pa rin eh. Oo, di ba? Diba? Tawid dagat pa rin eh. Bakit taga Cebu? Meron ka kakilala sa Cebu? Ano ba, tol? Father's Day ngayon. Ah, nga pala. Hindi babae na sa Cebu. Gago, kala ko Lapit ganun. nyo. Sana Tol. yumaman kayo lahat dyan. Tapos, Ako na, padala ikaw nyo naman, kami. guide mo Padala nyo sila. kami ng mga Ay, tol, share ko pasalubong. lang Ang galing nung sa mga, para nabalitaan ko lang sa kaibigan ko na may tatay din na seaman. Ang may programa pala ang mga kumpanya ng mga ganon, yung tawag na logistics na ganon. Oo. Ano daw, kumbaga, hindi sila puwapayag na ipadala mo lahat ng sweldo mo sa pamilya mo. Oh, tol. No? Allotment tawag doon, tol. Oo, kasi yung mga iba daw dati talaga ng mga seaman, parang pagdating nila, kunyari ipon siya ng ipon after 20 years niya nagtrabaho, tapos pagdating niya dito, nalustay pala nung asawa. Yun yung batas, Most di ba? likely, Tol? tol. No, Yung batas pinatupad yun eh. na last Allotment year, yun, tol. last year Ang yata. galing, tol, no? 80% yun, tol. Pero Pero bad trip mga ano doon, tol, mga Ito seafarer nangyari. doon. Bakit? Saan na napupunta? Eh, nakakaltasan yung sahod nila nga Hindi, eh. parang bibigay naman sa huli, di ba? Parang safety. Pero alam ko kasi, Hindi, tol. Diretso pa rin naman sa asawa yun. Yung parang 80%, 80% diretso ng allotment. diretso Oo, lang. Pero yung diretso. 20% para ibibigay ata kapag ano. Oh, ay, hindi, tol. Nasa kanila mismo na yun. Ah, Most likely okay. sa bank. Oo. Pero kasi sa Pilipinas, tol, since hindi naman tayo yung parang regular employees dyan, di ba? Oo. So, ang nangyayari, dumadaan sa agency, Oo. yung pera, tapos saka itatransfer sa bangko sa Ang galing. Pilipinas. Oo. Ganun ang nangyayari. Tangina, no? Nagtatrabaho ka doon, no? Tapos lagi nasangyupan yung asawa mo. Alam mo na, lustay pera mo, pre. Alam mo yung Putang ano, ina. sabi mo, be, Oo. nakapagpagawa na ako ng bahay. Tangina, pagkita mo ng bahay, tol. Wala ka bang ano? Wala pa man lang yung ganito, bubong. masilya. Wala pa masilya. wala lahat. Yung gano'n eh, dahil ko nakikita Industrial, sa Facebook eh, industrial diba? yung gusto eh, tol eh. Yung CR, wala pang tiles Yan sa yung puta. concept eh, industrial, tol. Tapos yung tabo, yung ano, pang ice cream pa. Kago, ang Square pa? may ganun, no? Ano Isipin yung mo ganun, parang... Hindi, totoo meron. Totoo yun, tol. totoo Oo, nangyari. hindi, tsaka bukod doon, isipin mo yung sobrang kahid ka doon, tapos parang, alam mo yung grind ka, yung talagang sobrang 100% ka, ganadong-ganado ka. Tapos meron palang ekis yung asawa mo dito sa Pilipinas. Oo, Aside noon, tol. Be, buntis ako. Changis yan. Taka nakakauwi mo lang siguro mga 1 month. Ay, hindi. Paano ba? Tapos 3 months si baby. Di ba? 9 months ka na sa barko, tapos Ang buntis. saklap nun, no? Saklap noon, tol. Kaya, ayun siguro yung mga kailangan na kalabanin mo pag naging OFW ka, tol. Yung Sa'yo, tol. yung thinking na gano'n, no? Hindi ka pwede mag-overthink doon, tol. Baka mapatalong ka bigla sa ano, no? Man overboard! Ayoko na.
O kaya sumama ka na kila Irish, no? Hey, Irish! Puta na, terorista ka na. Ang galing nun. Gago. Sino? Bakit? Saklap nun, Naging tol. pirata ka? Sobrang dilaw na ng ipin nila, no? Puta na. Pero ang saklap nga nung ganun. Ikaw, kung ano gagawin mo pag uwi mo, nag-grind ka after 20 years, pag uwi mo, wala pa lang na pundar. Wala na o pundar, no? Nagasta lahat ng inipon mo. Bad trip yun, tol. Ang gagawin mo? Magtatrabaho ka pa ulit? Wala kang choice eh. No choice ka doon, wala kang tol. choice eh. Kasi hindi naman ang thinking mo yung para sa asawa mo. Siguro aalamin ko bakit, ano nangyari. Wala. Ano nangyari, bakit hindi napunta yung pera dun sa dapat Yun, tol. Yun dapat yung una mapuntahan. mong papasokin Parang, dun. kumbaga, Oo. anong meron or saan nailagay o Ang babae, wala accountability. Ikaw kasi may kasalanan, ibabalik niya sa'yo. Tagal mo wala dito. wala, hindi mo na dapat samahan yung babae na Isa yan pa para sa yun, akin. no? So, babaling pa sa'yo. So, 20 years kayo nagsama. Di ba? Oo, marriage nyo 20 years. Doon mo lang siya nakilala after 20 years kung anong talagang tunay na kulay. Ang saan naman nun. Tangina. Tapos kung halimbawa meron pang may kabit, o merong yun nga, niloloko ka. Di ba may ka-chat na? Nagchat sa Bumble. Tang ina niya. Nakahanap Bumble. ng ano. Nag-hunting pala. Oo. Nahanap si Kuya Guard. Oo. Kuya Guard. Gago ba't guard? Kuya Guard. Kadalasan nakikita ko mga Kadalasan guard yung tol, mga ano nila eh. Para sa puti din Oo, kasi parang uniform eh. Tsaka mga tangkad mga Diba? guard eh, no? Malaking mga chan, tsaka ano. Mga mukbanger. May mga Malaki yung shotgun. ka dun sa mga yung... Ina, Yeah, lungkot ang nun, dami men. yun eh. Tangina. Oh, eto ba, tol. May tanong ako. Paano kaya yung mga yombots na tumatayo yung tatay, tol? Anong Gago sila. Paano sila lang tumayong tatay kung yombot sila? tol. Diba? Ay, roll lang. Yung role nila na pagiging ano. Hindi, same thing din dun sa Sa mga nanay. nanay. Ma'am, Na, oo. na Sa single, na... Pero hindi. Ang gusto kong malaman, ano yung toxicity na idudulot nila sa bata? Malaki, tol. Malaking Diba? epekto niyan sa bata kasi father figure pa rin. Father figure lang ang talagang kailangang Kasi hahanapin nun eh. hindi natin alam kung ano yung way niya ng pagmamahal. Ito yung last, tol. Di ba yung naging ano sa viral sa social media? Yung bot, tol. Na binugbuging Yung bata. Bata, tol. 3 years old, tol. Parang may issue ata yung yombot sa Tol, utak pinapanood ko talaga yun. eh. Ang sakit sa damdamin, tol. Totoo Diba? naman. Kasi yombot siya. Hindi lang yun, tol eh. Di ba? Kasi yombot na nakit. Tumayo ka na naging tatay niyan, tol eh. Tapos, ganun yung ano mo. Baka akala niya ganun yung disiplina mo. concept ng pagiging tatay. Tayo Baka na, tol. ganun kasi minsan tol eh. Kung anong ginagawa mo sa bata, ay yung thinking mo na parenting to. Ito yung parenting style. Tsaka isa pa, Oo. babae pa rin siya. Yung emotion niya, iba pa rin Ay, ang oo. galaw eh. Hindi pa rin Iba yung talagang katulad response. natin na gets. Hindi katulad ng pag lalaki. Well, hindi naman lahat ng lalaki. May mga lalaki talagang tanga-tanga na Emotional. impulsive sa lahat ng Impulsive sa lahat, bagay. ganun. Gets. So, pero, karamihan, pag masasabi mong tatay talaga, mabuting tatay, bago mag-act or react yan, pag-iisipan muna niya, di ba? Lalo towards sa anak niya. Kasi, lagi ang top priority niyan is, ano bang pwede kong maipasa sa anak ko? Di ba? Na pwede niyang kalalakihan, magiging discipline niya paglaki, kung paano siya magiging lalaki, lalo kung lalaki anak niya. Yung babae naman, paano niya mapoprotekta yung sarili niya kahit Totoo. or pag wala na ako. Diba? Tapos yung thinking ng tatay na dalaga ni anak ko. So, parang ang hirap sa damdamin na may manliligaw na lalaki, di ba? Gago pag sa anak ko may nanligaw. Di ba, tol? Yung Kakatok isa yun. siya? Instinct ng lalaki yun. ng Meron tatay pa yun. kaming tubig. Dad, kasama ko yung... Ay, sorry. Ano, Ubuti hitit ka ng tanod. ina. Parang mga ganun. Oo, di ba? I-test ko Importante siya. pa rin. I mean, hindi ako against kung talagang ganun na yung magiging yung naging structure halimbawa ng family na babae sabay may yob na gumaganap na airpot. Hindi, respectfully sa kanila. Pero naman talaga. Pero Na kumbaga tawag dito, kung nagagampanan naman niya, napapakita niya yon, walang problema doon, di ba? Ano naman? Pero syempre, iba pa rin yung tatay mismo. Kaya nga, So, hindi mo ang hindi mo opinion masisira yung yun. dalawa, hindi kaya ng yobmot na maibigay ang full experience ng pagiging tatay? Hindi talaga, tol. May toxicity na inilalabas. I tol. agree. Iba yung ano. Diba? Hindi talaga. Oo. Makapagbigay sila ng pagmamahal, no doubt. Financial. Makapagbigay sila ng suporta at pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Tol, may i-add lang ako doon. Sige, ikaw muna. Sige, diba? One thing na, kuwari, labas sila mall. Alam mo, tol, siyempre, pag dinala mo ba sa Kidsuna yung bata, tapos ikaw yombot ka,
may part na pagiging babae pa rin na lumalabas sa'yo. Yung naiinis ka sa bata. Lalo pa iba yung sobrang impulsive ng bata tas takbo ng takbo, di ba? May ganun may iinis ka. Hindi katulad yung tolerance nung tatay na Tahimik lang. tahimik lang. Kasi, I mean, ako, tol, tito ako nung pamangkin ko. Yung tolerance ko sobrang taas. Kahit yung pamangkin ko, tol, nangangagat na nung bata, tol. Pero ako natatawa ako kasi kakaiba yung... Gago, di ba sasaway? Siyasabay ko, tol. Gago mo, gago ko rin. Hindi, Ako nagturo niyan. hindi ganun. tol. Sobrang tolerance niya, okay lang yan. Hindi Okay. pa nakapansin. Bata naman yan, Cellphone hayaan lang. natin yan. Ay, may tolerance? Hindi, joke lang. Go. Hindi, doon sa part na yun, tol, kasi makikita mo, one thing na nagustuhan ko doon, nakikita ko siya nag-enjoy. So, sasamahan ko siya. Yung sa slides. Yeah, Nag-enjoy siya sa pagkagat, tol. Taki na mo talaga. Hindi ko magets kung saan papunta tong story na yun. Taki Hindi, na. tol. Hindi ko magets. Andun lang sa part na pamangkin pa lang yun, tol. Paano kaya kung naging airpot ako na ano? Pero gets ko yun, tol. Ikaw, Ging, mamaya sabihin mo yung side mo. Pero ako, pagkasama ko si Ace sa ganun sa playground, lalo nung sobrang kulit pa niya, yung ligalig niya, syempre ako, hindi ko siya gustong awatin. Parang, sige, bahala ka dyan. Diba? Bumaltog-baltog siya, tol. Medyo magiging ano lang ako, magiging alerto lang ako pag meron na siyang isang ibang bata. Kasi syempre, magulang sa magulang na yung magiging ending nun di ba? So parang ako, doon lang ako naging alerto. Teka lang, baka mamaya biglang may kumurot sa kanya. Isa yun. Kasi siya, friendly siya kahit nung mas maliit siya. Parang lagi siyang nag-approach. So, minsan, siya pa yung tutulak siya. Ang response ng anak ko, wala, ngingiti lang yun. Hindi siya magagalit. Ang gusto niya lang mga pagkaibigan. Isa nga yun. Depende Pero, sa behavior, tol. Diba? Pansin ko nga, tama yun. Parang pag tayo, pala ka dyan. Ayoko parang ma-stress, susunod lang ako. Tapos biglang, gawin mo anong gusto mo. Diba? Papapagod ka. So, ang part na nagiging protective lang tayo doon pag nakakita nga tayo ng ganun. Na, I mean, kabalik ta rin nung sa akin. Kung kay Ace, pag nakikita mo na may mandadarag sa kanya, yun ang bubuli, di ba? Sa akin naman kasi yung pamangkin ko siya yung bubuli, tol. Hindi naman sa mambubuli. Ano lang, tol. Parang, Hindi, instinct ng bata yun, tol. tag dito. Gusto ko nga yun Gusto ko nakikita yun. Kasi gusto ko makita yung response ng anak ko. Okay. Titingnan ko kung ano yung gagawin niya Ano kaya magiging response ito. Kaso sa kanya, wala, ngingitian lang niya at sa hawakan pa niya. Ganun si Ace Hindi siya... Wait sa ganung part. Ako naman, iba yung pagiging protective ko Ayun nga, sa mga ganung playground. Kunyari, si Suyen, lumalapit sa mga bata. Tapos pag nakita kong mukhang mabaho yung bata, inaalis ko na. Sabi ko, huwag ka lalapit dyan. Ikaw yung mga salbahing magulang Oo, yun. Ay, mukhang yagit. Tangina, Ikaw yung mga mapanghusgang magulang. Bansa ko lang. Ay, mukhang may sakit. Ay, Suyen, dito tayo, laro tayo. Ganun. Yung pag yung napunta dun sa mga tunnels, amoy paa. Huwag tayo dyan. Wag tayo dyan. Yung parang isang linggo din naliligo ng bata. Tangina, ay, wag ka lalapit dyan. Baka may foot and mouth disease, mga ganun. Sama mo naman gising. Pero may tanong ako sa inyo. Ikaw muna, Nard, since wala ka pang anak. Pero, in some way or some manner, tumatayo ka ring male figure dun sa mga, sa pamangkin mo, sa mga, mga pamangkin mo na bata. Kumbaga, anong tingin mo ang pinaka-importanting aspect na pwedeng or dapat mapulot sa'yo ng bata, tol? Tama, tol. No? Yung question na yun na I mean, hindi ko pa siya maisip kasi hindi pa nga ako yung father figure talaga. Pero one thing na tinuturo ko lalo sa mga pamangkin ko na ganyan. I mean, syempre medyo may edad na yung isa. So, mas nakakaintindi na siya. So, lately, magkasama kami. Sabi ko sa kanya, kasi yung pamangkin ko isa, yung may PWD, di ba? So, na hospital, nag-epilepsy kasi. So, para sa akin medyo masakit yun, no? So, ang nangyari, tumira muna sa akin ng mga 1 week yung isang pamangkin. So, ang tinuturo ko lang sa kanya, mag-pray siya. Lagi niya kamustahin yung kapatid niya. So, something na gusto kong maging kahit pa paano supportive sa kanya. Teka, ano yan? Babae, lalaki? Babae yun, tol. Babae. Tapos yung pamangkin na nasa ospital is lalaki. Yung bunso nila yun. Yung kasi, tol, yung sabi natin may PWD dahil epileptic siya. Oo, tol. Meron din siya something na... May autism din kasi. Autism. Kasi siyempre, hindi naman natin mai-impluensyahan yun ng masculinity na gusto natin ipasa. Siyempre, yun nga, may autism siya. Pero, okay, sa babae.
kumbaga, yun ang values and virtues na iniiwan mo sa kanya. Ikaw, tol. Feeling ko, tama naman yung sabi ni Leonard, yung the way niyang i-teach yung values, moral values, yung mga ganun, moral compass. Ano naman response siya, Nart, nung tinuturo mo yun? Ano, tol? Medyo boring. May boring something kasi alam mo naman yung Oo, naman panahon gets. yun, diba? Pero Totoo. the same time, kahit pa paano, lagi ko siya nire-remind. Tapos, gagawin naman niya. Hindi, latter naman yun part pa yung marirealize ng bata. Siguro, Oo naman. tol, Hindi naman yung ano. Oo. Habang Bigay, nasa rin, kanila. isang maganda rin doon na ginagawa ko rin. Parang, banggitin mo rin sa kanya yung importance nun. Oo. Kung bakit Diba? bakit kailangan natin gawin to? Bakit kailangan mong gawin yan? Or bakit dapat yung tinuturo ko sa'yo at dapat gawin mo pag habang lumalaki ka, di ba? Kasi Oo. parang sa kanila ngayon, since sobrang fast-paced ng buhay nila kasi lahat is mabilis. Mga tablet, iPad, yung mga pinapanood nila. Scroll na lang scroll. Diba? Attention span nila sobrang ikli na eh. Na parang pag hindi ako interested dito, scroll. Tama. Diba? Pag boring or hindi pasok sa mga, halimbawa, mga classmate ko, kung nag-aaral man na yun, parang hindi cool sa amin to. Scroll. Hindi ko to papansin eh. Parang ganun. So siguro, importante na bigyan natin yung, ano mapapala ako dyan? Ano ba yung cool thing sa Tama. paggawa niyan, di ba? Isa rin yun sa akin naman sa ginagawa ko. Bukod sa pinapakita ko. I-add ko lang, tol, no? Di ba may age difference din kasi. So, yung pamangkin ko, 40 na siya. So, nandun yung binabanggit mo. Na, sige, boring. So, ano lang, di ba? So, mas tingin ko, Tapos hindi... dalaga na pala. hindi siya masyadong dun yung priority niya. Pero, natutuwa naman ako pag sa mga bata, kasi mas curious sila. Yung mga, siguro, edad na until 6 or 7, nagtatanong sila, di ba? Bakit? Di ba? I mean, ang ganda nun. Kasi, Totoo yan. curious sila, bakit mo sila binibigyan ng ganung mga salita? Totoo. Ikaw, Gi, si Suya naman kasi, ilang taon na si Suya? Maybe Toddler 3? pa yun. Tol. 2? O, two. Pero darating ang point niyan, Gina, yun na nga, yung curiosity niya, magpipik yan. Tapos, lahat na yan, panay tanong na yan, tol. Kaya gusto ko, pag nangyari man yun, andun ako. No? Para best guidance talaga. Ganun. Hindi, sabihin nga, mangyayari naman yun eh. Talagang magiging andun kayo na magkakaroon ng moment na ikaw naman ang kasama, magkakaroon ka ng time na magkasama kayo. And then, maisishare mo yung ano, bilang bilang tatay, ano yung tingin mo na pinakakailangan ng anak mo na maintindihan? Hindi, bago para ako pumunta sa'yo? dyan, gusto ko, number 1 muna, hindi kasama yung nanay. Tapos, ayaw kasama yung nanay. Hindi kasama sa habang kayong dalawa magkasama. Oo, ayaw kasama yung naman. nanay. Kasi kung yun ang mangyayari, kung talagang darating sa puntong gano'n, hindi talaga siya kasama, di ba? Or syempre sa ngayon, sa maagang niyo pa, hindi pa natin masabi. Pero, anong tingin mo? Ang ang important na dapat niyang malaman na manggagaling sa'yo. Okay. Ang talaga naisip yun May eh. add lang ako. Sige. Ramdam mo yung excitement sa ganun. Oo, tol. Diba? Pag dumating yung point na Oo, diba? Gusto ko nga ngayon eh. Relax, Wala tol. lang, Bata wala pa pa yun. ba Bata yun? pa yun. Hindi. Hindi, pero yun nga. Siguro number 1 teaching, gusto ko yung moral compass niya laging intact. Number 1 na gusto kong matutunan niya, hindi porke ginagawa ng lahat is tama. Kasi ayun yung lagi natin nawawala tayo sa pagiging align natin eh. Pag nakikita natin yung iba, nagko-covet tayo, uy, ginagawa ni ganito. gusto rin natin tayo rin, no? Oo, ibig sabihin, tama pala to. 'Di ba? Yung gusto kong matutunan niya na okay lang kahit hindi mo ginagawa lahat ng ginagawa ng iba. Yung sinasabi nilang, ay normal na tong gantong bagay. Pero, cool. Pero pag tinignan mo pala sa perspective mo, sa kinalakihan mo, is mali pala. Doon tayo sa moral compass natin, sa puso natin. Diba? Parang ganun. Ayun gusto ko lang. Kasi pag natutunan niya yun, feeling ko, okay na siya. Pwede ko siyang, hayaan sa mundo. Kasi alam kong iba yung alignment niya. Pero di ba yun yung pinakamasakit doon, no? Parang bilang tatay, as much as possible, gusto natin kasama sila palagi habang bata at para matrain natin sila na masanay na hindi na tayo kasama. Oo. Ayun talaga dapat eh, no? Bars, boy. Sakit. Pero wala eh. Kung ano yung bigay sa yung sitwasyon, kailangan you make something out of it. Kumbaga, Oo. dapat
hanggat nandito ako, Oo. matrain kita, maturuan kita na dumating sa punto na hindi mo na ako kailangan. Oo. Totoo. Diba? Yan masakit dun eh. Hindi ka man mamamatay pero at darating yung point na ikakasal yan. Magkakaroon ng sariling pamilya, Oo. talagang bibitaw, hihiwalay sa'yo yan eh. Kaya medyo asshole man, pakinggan yung sinabi ko kanina na pag nakakita akong batang yagit, lalayo ko. Parang ganun din yung concept eh. Ano naman, ando naman yung part na Oo. gusto mo healthy yung anak mo eh. Oo. So Kasi- parang mahawa pa sa ano. Di ba? Ayun nga, parang pag yung iba corrupted, hindi lang sa disease or what, Mhm. parang mahahawa rin yung tao. Hindi, may point naman kasi yun. Kumbaga hygiene yun tol eh. Kumbaga, hindi fault ng bata yun, fault ng magulang yun. Kasi inayaan mo lumabas yung anak mo Tagalon. doon sa Hindi mo public naliligo. space na alam mo maraming tao tapos hindi mo man lang ayusan, pabanguhan, linisin. Alam niya na pwede siyang magkalat ng virus or germs, Diba? diba? Na, which is bata yun, sobrang vulnerable nila, diba? I mean, hindi lang physically. Pati yung values, hindi tinuruan ng magulang yung anak niya. Yun na mismo. So, mahahawa yung anak ko. Di ba? Okay lang pala yung ganong kadumi yung ano, puwet ko. Kaya pala yung klase natin may tayo sa... Hindi, wala ito. Di ba? Tsaka sa Ito yama. pananalita, tol. Kung ano yung naririnig ng bata, Number 1 yan. gagayahin nung ano, di ba? Ayun Kasi nga. para sa kanila, ano eh. Sponge sila eh. Ito sa ngayon, malala na yan, tol, eh, kasi dahil sa internet eh. Oh, yun nga. Yun. Yung pa. Alam mo, laging Number salita one. ng anak ko, stupid. Pero hindi niya alam yun. Alam niya. Alam niya, Yung pero meaning? naririnig niya kasi Oo. palagi. Okay. Akala lang niya, okay lang sabihin Okay, yon. Parang oo. okay lang maging blunt na sabihing stupid kasi parang may ginawang something stupid naman talaga, reasonable naman. Pero sabi ko, hindi mo pwedeng sabihin yan kahit kanino, nak. Pwede mo sabihin niya, magkakasama tayo, nagbibiruan, pero to make fun of others, sasabihin mo yun para sabihin na ipamukha sa kanya stupid siya. Kahit stupid pa yung ginagawa niya, hindi siya tama. Tama. Sa kanya. Yun, ang dali. Kasi syempre, lahat ng napapanood nila, may kasalanan din ako kasi syempre, hinahayaan ko siyang mag-iPad kapag tatrabaho, halimbawa, wala si mami doon. So, ang gagawin nila ni Taki, maglalaro lang sila. And then, mas gusto ko pa nga naglalaro lang sila ng Minecraft eh. Oo. Kaysa mag-YouTube sila kasi mas marami sila maririnig sa YouTube na Tama. kung ano-ano eh. Hindi mo mamamonitor yun agad eh, di ba? Hindi talaga. Yun. Okay. Ako, tol, doon pa rin tayo sa part na yan, di ba? So, ano naman yung tingin nyo sa mga tatay na ang dami nilang anak? Alam mo yun? Maganda yun ah. Gusto ko yan. Sige. Di ba? Parang, Madaming anak sa isa or sa kahit saan? pareha siguro? Okay, okay. Sige. Di ba? Kasi, doon sa sinabi mo na sa iba, so paano niya napag-combine yung anak niya sa isa, anak niya sa isa. Parang ganun. Pero Gago, hirap point nun, muna natin siguro yung paano yung marami siyang anak sa isa pa lang. Feeling Diba? ko mahal Paano na mahal yung niya influence? yun Hindi, tol. eh. Hindi ba ba? Sabihin natin 20 yung anak mo sa isa. Mahal na mahal niya. Yung asawa You- niya. cherish Binemba yung niya ng anak mo. binemba for 20 years. One year lang yung gap. Mm. Diba? So ano, tol? Anong masasabi niyo doon? Ako muna. Get, tol, go. Sa akin siguro, tol, blessing kasi yun para sa akin. Pero kung bilang tatay, hindi mo mabibigyan ng maayos na buhay yung ganong Totoo. kadaming anak, irresponsibility, di ba? Kumbaga, kung magkakaroon ka bibigyan ka ng chance ni Lord na magkaroon ng 20 anak, or hindi, sa 10. Sabihin natin 10 anak, kahit nga 5 lang, tol. Binigyan ka ng chance ni Lord na maging sobrang fertile at makapag-produce ka. Diba? Kung titingnan mo siya sa ganung perspective, tol, napaka-blessed mo. Kasi ang daming hirap magkaanak, ang daming hindi magkaanak. Tama. Na gustong-gusto, na halos inuubos nila yung pera nila. Diba? Para lang mabuntis yung asawa nila, maging maayos yung katawan nila, and kung ano man, para magka-baby sila. Pero, di sila bibigyan ng chance or ng opportunity. Samantalang ikaw, pucha, first hit pa lang, tangina, di ba? Diba? Ano na agad? First blood na. Diba? Alpha yung sperm mo. Oo, tol. Abraham. Oo. Abraham talaga yung sperm mo, Diba? di ba? Ganun katindi. Kaya pala Father of Nation siya. Oo, kaya Father of Nations. So, para sa akin, blessing siya, pero kailangan, may wisdom ka pa rin. Kailangan alam mo yung Diba? judgment, maayos ang judgment mo. Nadidiscern mo yung mga bagay-bagay kasi kung bira ka lang ng bira, tapos at ilalim na kayo ng tulay nakatira, Gagi to. Paano sila naging sex doll? Sa bridge. ano yung binibreed mong tao? Ano yung ano yung nilalabas mong mga Ano, tao? hobby mo lang? Diba? Kumbaga parang wala kang pakialam na doon. Oo. Diba? Dapat bilang tatay, kung ako mismo mga giging ganun, ang taas ang pangarap ko dito sa mga Diba? to. Kumbaga,
etong mga anak ko lang ang papangarapin ko na mas mahigitan ako sa lahat ng bagay. Tama, di ba? Diba? So gagawin ko lahat para, nang kaya ko, para mabigay ko sa kanila yun or kahit papaano mabigyan sila ng magandang head start. And then, syempre, hindi mo naman kontrol yun. Pagpapaubayan mo sa Diyos lahat din, syempre. Parang gano'n. Relation, tol. Kailangan may relationship ka sa bawat anak mo rin. Parang bukod dun sa upbringing, yung relationship mo sa bawat isa, siguro kung malalaki na sila. Pero ibang usapan na rin yun. I mean, hindi rin, medyo off track lang, naalala ko lang. Sabi ng nanay ko, kaya daw marami silang anak, yung sa mga nakatira sa ilalim ng tulay. Wala daw kasi silang TV. So yung mga hindi magkaanak, maraming TV. Television? Oo. Bakit? Hindi ko alam eh. Bored sila, parang gano'n. Ganun ba Wala yun? sila pang magawa, kundi yun na lang. So pag may TV ka, di ka magkakaanak. Naalala ko tuloy nung bata ako. Alam mo yun, Siyempre, imbis na mag-sex sila, manonood na lang ako ng Itbulaga. at least dito. One for all! One for all! Kakalabit yung asawa mo, Ano ba, teka lang! Teka lang, sinausin na. Nihintay ko yung lalabas sa loto Si Hayadab na, si Hayadab. Ayan na. Diba? Siguro may point. Kasi kumbaga, ginawan joke, pero may point kasi hindi kayo bored eh. Feeling ko kaya yung mga wala naman silang magawa kasi parang, tara game. Magkadikit lang ng konti ng balat. No? So, ang advice namin sa maraming anak, bumili na kayong TV para di kayo maghirap. May flat screen na ngayon. Oo, diba? flat screen na, mura na lahat. Mga 50 inches para medyo enjoy nyo lahat kayo sakop. 50 inches nasa ilalim ng tulay. Tapos nasa ibabaw, tol. Kakas mo na nakahiga kayo sa ilalim. Saan mo lalaksak yun? Puta. Ang kina nakasalpa ka doon sa may Poste. sa poste na ilaw. Angas mo nun. May Netflix ka ba, buta? Ang ina nag-subscribe ka pa. Kami wala kami nun. Yung mga barangay na yan, huwag na kayo magbigay na contraceptive, condom, TV na lang bigay nyo. Tangina. Isa lang din dun sa part niyan, tol, di ba? I mean, nandun yung essence din nun eh. Pero kung iisipin nila, hindi lahat sakop, pero may mga iba kasi na pamilya na may, alam naman nila yung family planning. Di ba isa naman yan ang binibigay ng gobyerno, diba? Tinuturo ng gobyerno. Pero kasi bakit ganun na libre na yan, pero hindi nyo pa matanggap. Tapos, sige, bugalan tayo ng buga. Ano rin yan, tol eh. Ignorance kasi yan. Diba? Kumbaga, lack of education din sa bawat isa. Pansinin mo, nagiging issue lang naman yung maraming anak pag mahirap eh. Kaya nga. Ayun lang naman Diba? Hindi naman nagiging issue ang maraming anak kung marami kang pera eh. Diba? Kasi puta, kaya mong panagutan lahat eh. Diba? Magiging issue lang siya at magiging problema siya. Nang lipunan na rin. Kasi nga, walang pera. So, basically, wala education yung mga magulang. Nagreproduce. Diba? Wala ring faith. Walang Jesus Christ sa puso. So, parang ang nasa isip lang nila is, ito yung flesh ko. Ito yung instinct natin. Diba? Parang, gagawin natin. So, kailangan ko, hindi naman, mag-withdraw. Hindi naman sinabi yon. Hindi naman contraceptives. Siyempre, wala naman silang idea doon or parang planning nga katulad ng sinasabi mo. Pero kung may pera ka, kahit ilan pa yung anak. Pero alam mo yung masakit doon? Kunyari, isa ka sa mahirap, tas 20 anak mo, tas hindi mo na panagutan lahat ng maayos, hindi mo na yun nga, gampanan. tol. Alam mo yung, Oo. alam mo yung may part, yung napanood natin, tol. Yung sabi ng tatay, kaya siya nag-anak ng ganyan, para yung panganay. So pag nakatapos ng Pag-araling college, sunod. siya na yung magpo-provide doon sa mga kapatid niya, di ba? Hindi ang mahirap doon, tol. Sa 20 mong anak, lalaking galit sa'yo. Tangina, tas May possibility malaki. oo, tas at the end of the day or sa end ng buhay mo, mamamatay ka na hindi mo sila kasama kasi lahat sila may tampo sa'yo. Nangyayari yan. Versus dun katulad kay Dolphy na mayaman, na napalagutan niya lahat. Mahal na mahal siya lahat. Best example yan. Di ba? Mahal siya ng anak niya, mga anak niya, no? Saka lahat yun, siya pinapanood ko yung Dolphy. mga nag-i-interview sa mga anak niya, lahat ng salta nila parang. Pagmamahal, Kung hindi no? si Dolphy ang tatay namin, wala kami lahat. Wala kami mga patay na karamihan sa I mean, hindi lumalabas lahat ng anak niya, pero most likely yung mga sikat or kilala natin sa mainstream, di ba? Ganun yung takkilik nila kay Dolphy, di ba? Iba. Kumpara doon sa mahirap na 20 anak galit lahat sa'yo. May tampo, lahat nun, nagrebelde. Oh shit, di ba? Pero parang feeling ko mas okay pa nga yun, tol eh. Na magre-rebelde sila or magkakaroon sila ng galit. Well, sana eventually maging maayos. Pero feeling ko mas okay pa rin yun kaysa dun sa 20 anak mo, lahat sila nandun sa'yo.
Tapos susundan nila yung yapak mo. Oo. Di ba susundan Oh, yung tignan mo, di ba? Yung hindi pa umalis ng bahay, no? Kasi pag hindi sila nagalit, hindi sila hahanap ng way para alisin ako dito sa generational curse na to. Yan, oh. Dito sa shackle na to na curse na binigay sa akin ng tatay ko na Tama andito lang lahat sa Diba? sa laylaya. Maganda yung Sa point kasagad lang tayo sa lupa. Ngayon, pag magagalit ka, hindi ko gagayahin yung tatay ko. Kasi putya yung tatay ko, ito ginawa sa amin. So, ang gagawin ko ngayon, Isa yun, tol. magsusumikap ako, angat ko yung buhay ko, angat ko yung buhay ng pamilya ko. Pangit lang kasi ang naging inspiration mo is yung galit mo sa tatay mo. Pero, Yun lang. hopefully- Kasalanan mo na agad kay God yun eh. yun nga, hopefully eventually mahanap mo si Christ para Sana. magkaroon kayo ng redemption, di ba? Kayong dalawa. Pero lilibing ka, tapos ikaw lang mag-isa. Gumawa ka ng ang sakit lang. Masakit talaga. Imagine ko Oo, tol. lang. Tapos, hindi, ang pinakapangat kasi doon, tol, syempre, hindi naman natin masasabi yung part na yun. Pero, para sa akin kasi, tol, kung dumating yung part na namatay ka, tapos, yung ang dami mong anak, iniwan mo pa ng problema, kung paano kay lilibing, sa kukuha ng ano. Tang inang may problema pang ganun, no? tol. Totoo Diba? naman. Wala, rerentahan ka na lang ng apartment na nicho, tol, tapos saka ilalagay tanggalin sa ka na lang kahon. after 1 year. Lalagay ka sa maleta. O kaya katulad doon sa movie rin ni Dolphy, wala siyang pera. So, ang biniling lupa, yung nakatayo na lang. Lilibing ka nakatayo. Ano ka, Oo. sardinas? Tapos, yung pwesto mo pa, naka-side view para maliit na katahol lang. Nakagano, no? Hindi, nakaganto para mapata lang. Yeah. Balikbayan box. Ay na, tol. Di ba? Pero, nakakatawa isipin, pero ganun talaga yung Reality, mangyayari. no? Reality, tol, na Reality. tipid ka, baka mamaya, ibawang ko na lang sa kapitbahay, ginawa ka aso, ganun. Diba? Kasi Wala, ganun talaga. ako tol, hindi siya best experience para sa akin, di ba? Lumaki ako ng maaga nag-separate yung Okay. family namin. Teka lang, puputulin na muna kita dyan. So dahil dyan ka na papunta, bago mo ituloy yan, so dyan na natin dalhin yung topic, tol. Kung okay lang sa'yo, mag-share ka ng experience mo sa tatay mo or sa family mo about yung pagiging tatay niya, maganda at di maganda. Tas, ikaw muna. Lead with red flags tayo. Sige. Okay, tol. Sorry tol, hindi ko alam kung may maganda. Pero Hindi, sige, sabihin mo na kung ano yung tingin mo yung nafe-feel mo na nangyari. kasi nung lumaki nga ako, di ba? So maaga kami nag-separate yung family namin. So isipin mo, at the age of, sabihin natin 8 or 7 nata, ganun. Tapos, 4 na kami. Doon pa lang tol, sobrang red flag na yun, di ba? Tapos, ang pinaka naaalala ko kasi, ang pinaka masamang naaalala ko, wala akong maisip na maganda, pero ang pinaka masamang naaalala ko, kapag yung araw ng birthday, tol. So, wala akong maisip na nag-celebrate ako ng birthday ko. Okay. So, yun, tol. Oo. Tapos, at the same time, dinala ko kasi yun sa paglaki ko Kaya hindi ako celebrate ng birthday. So, thankfully, may mga nakilala ko na tropa. So, like you, tol, di ba? Nag-celebrate tayo ng birthday namin ni Gian. So, thankful ako doon. Nasaya nun. Gago ka, celebrate mo rin ba yun? Kahit Pala ko birthday ko lang yun Gago ka! Unknowingly, sinelebrate mo din. Gago ka, tol. Ako ba yung niyaya mo doon? Gago ka lang birthday ko yun. spotlight. De, joke lang. Niyaya mo ako nun. I mean, Okay. di ba? Okay. So, siguro ang pinaka-naaalala ko pang iba is yung lagi kami pinapalo, hinahataw, ganyan. Okay. Tapos tol, ang pinakamasakit na naalala ko sa akin, 'di ba? Kasi yung wala pa yung pinakabunso kasi nagkaroon pa ng time na balikan. Pero meron pa kaming yung pangatlo kong kapatid, so nasa ibang bansa. Shout out sa kapatid ko si DJ. So yun siya yung may anak na hindi naman autism pero alam mo yung sobrang likot. No? So thankfully na-correct yung behavior ng pamangkin kong yun. Nice. Diba? Galing. Natuwa ko doon. So, naalala ko nung lumalabas kami nun, tol. Tapos, namumulot kami pako. Isipin mo yun, tol. Bakit? Yun yung mga naaalala ko. Ilang taong ka niyan? Siguro mga 7 or 8 ata, ganyan. Lalabas kami, namumulot kami pako. Tapos, bebenta namin sa junk shop, tol. Ganun kami kahirap, tol. Alam mo yun? Tapos, pero may times na nainis ako kasi yung kapatid kong yun, although lumaki siya ng siguro mga 4 na siya or 5 na noon,
Lalabas yun, pupunta yun, may bukid kasi sa amin dati. Manguli siya palaka, tol, dadala niya sa bahay. Yun, nakakatawang part lang. Tapos, at the same time, yung mga naalala ko na lagi nag-aaway yung parents ko. Diba? Ano mostly pinagawa yan? Pera? Hindi ko maalala yung ganun, tol eh. Oo. Wala ako Kasi doon sa part na yun yung eh. moment na Ang moment na nag-aaway, naalala, yung naalala diba? mo. Yun lagi naisip ko eh. Yung, kasi yung tatay ko, nagbubuhat siya ng kamay eh. Ganun siya eh. Ang pinaka naalala ko nun, tol, nasa sulok kami, magkakapatid. Oo. Hawak-hawak niya yung bangko, tol, ipapalo niya sa nanay ko. So, isa yun, tol. Tapos, dumating na yung part na naghiwalay na. Kasi si Ermat, hindi naman, doon kami nakatira sa poder ng tatay ko eh. So, pag dumating si Ermat, hiwalay. So, nandito siya sa part nung mga tita ko, di ba? Ano, ilang taon ka na naghiwalay sila? 8 ata yan. Ayun na rin mismo. Oo, ganun na rin, tol. Tapos, may tricycle airpot ko eh. So, ano pa yun? Pudar pa yun ng nanay ko. Okay. Super simp yung tatay ko, tol. Gets. Di ba? Ano yun? Pupunta kami kay Hermat no kasi gusto niya makipagbalikan. Okay. So, pag punta niya doon, hindi pumayag si Hermat eh kasi hindi ayaw niya eh. Nahihirapan na siya sa sitwasyon. Okay. So, Ulit na ako lang. Understandable. Diba? Tapos, tol, magkakasama kami, ibabangga niya yung tricycle. Para lang matapos na. Gago. Iyak ng, alala ko yung lahat, tatlong may iyak kami na iyak. Traumatic yun ah. Oo. Kaya feeling ko, yung habang lumalaki ako until siguro mga college dyan. So sige, kilala naman niya ako agad noon. Pero ubos na yung luha ako noon, tol. Nakakapagod. Napagod ka. Kumbaga hirap ka na maglabas pa ng emosyon kasi parang doon pa lang habang bata ka pa lang, putya, ubos na lahat ng emosyon. Kaya yung mga naalala ko, hindi ako natutuwa. Pero at the same time, meron namang siguro kahit konti. Kasi may part na nasa college na ako. So perpetual days yan. Diba? Lumapit ako sa kanya. Galing siya abroad eh. So uwi. Pera siya. Humingi lang ako pang libro. Pero nakita ko yung angas niya. Siguro sa mga tatay, ganun talaga. May pride. Binigyan ka ng pera. Kaya kailangan sumaludo ka sa kanya. May ego. Tangina, pinaka naalala ko pa, doon tumira ako ulit sa kanya eh. Okay. Ilan taong ka na yan? College yun, tol. College Sa perpetual na eh. Siguro magkakilala na tayo niyan. Oo, tol. Okay. Yan, pumunta. Ano yun, tol? Student assistant ako sa... Gets. Diba? Tirador ng bago student. Hindi, natutuwa ako nun, tol. Diba? Okay. Kasi nga, konti lang binabayaran ko sa school. Kung may konting sahod. Tapos, si Ermat kasi, siya yung nagtutusto sa akin. So, nasa ibang bansa na si Ermat mo niya? Nasa ibang bansa. Allowance ko nun, tol, sobrang late lang allowance ko nun. Pang tustos lang talaga sa project, sa schools, tas pang lunch ko siguro. Tapos kung doon, pag uwi ako, so siguro konti-konti lang kakain, ganyan. Pero, ang pinakamasakit sa akin, nasisingilin mo ako sa kuryente, tol. Buong kuryente? Oo. Igawa doon ako nakatira sa Okay. I mean, nandun yung experience ko, nandun yung panahon na yon. Pero sa akin gusto ko ng forgiveness. Amen. Gusto kong tol. Ayoko yung dumating sa part na nasa may kahon na siya. Tapos doon lang ako magpapatawad. Wala na yun. Parang diba? Too late na. Nagkausap na ba kayo? Minsan, pero pagka kikita, siguro tanguan lang ganun. Pero yung, siguro one time, tingin ko naman, one of these days, no? Nagbabago na naman siya. I mean, meron siyang kinakasama iba. At the same time, inalagaan niya yung pamangking ko. Kasi dun nilagak ilang taon na ba siya? Kapatid ko. 57? Bata pa. Feeling ko parang Johnny Chang story to eh. Yun yung naisip ko. Yun yung naisip mo, no? Yung parang father and son relationship. Napanood mo na ba yung part na yan ni Pastor? Hindi pa. Send ko sa'yo yung interview niya. So, siguro, hindi ko masyado matapos agad. Siguro may mga part na pwede tayong pag-usapan pa sa ibang naman. natin. Pero, sa totoo lang... So, sa madaling salita, ang pinaka-core memory mo, pangit mapakinggan, pero is trauma and pain. Oo. Kaya ako, tol, thankful ako kasi nandiyan yung Ermat ko. Okay. Naman. Siya yung tumayong father and mother. Father, di ba? Siguro nandun na talaga yung instinct ng magulang. On both sides. Ginampanan niya na. Both ways, di ba? Siya yung gagampan. Pero syempre, may side pa rin na kami nag-aaway kami ni Ermat. Pero, lumipas na.
Kasi may times rin na may pinagdaanan din kami na iba. So, sabi ko, kine-question ko na si God noon. Yun yung masakit sa akin nung na-realize ko na tumatanda ako. Tapos, ganun ako mag-isip. Diba? Kine-question mo siya? Tol. Tapos at the same time, gusto ko kasi na magkaroon na ako kasi ayoko nang mabuhay ng ganito Diba? Yung san-san na lang ako na nakatira. Ay, shout out pala sa lola ko kasi kahit pa paano, tumayo siya rin na magulang ko nung panahon na yun. Shout out, Lola. Si Lola Ata. Yeah. Okay. Tapos, yun nga, so, feeling ko nung bata akong yun, na until high school na sabi ko, Lord, bigyan mo na ako ng ganito. Humihiling ako ng wala akong iniisip na iba. So, ang hiling ko lang... Ano yung ganito? Pamilya? Yung hindi pamilya na talaga. Ikaw, bubuo ka na ng sarili mo. Hindi. Ang hinihiling ko kay Lord, bigyan niya ako ng yaman. Okay. Alam mo yun, Tol? Na financial. Para isettle ko na. So, kung si Ermat nasa ibang bansa... So, hindi ka na magiging independent sa kahit diba? kanino. Parang ganon. Tsaka mabuo ko yung pamilya namin. Okay. Maganda yan. Okay. At tapos, syempre, hindi mawala sa bigkas ko lagi. So, parang iniyayabang ko pa. Sabi ko, dito na ako. Sige, ganyan, di ba? Di ganun So, at the same time, nababago ko yun na yun ngayon. Wala na sa isip ko yun. Pero, ang pinakamasakit na gusto ko panggitin sa inyo, i-share sa inyo. One time, humiling na ako kay Satan, Tol. Sabi ko, buhay mo lang ako hanggang 30. Tapos ibigay mo na sa akin lahat para may share ko na sa lahat yung hindi lang sa akin, hindi lang sa family ko, kundi sa relatives ko, ganun, Tol. So, para sa akin, Tol, sobrang thankful ko ngayon. Naaalala ko man siya. Tingnan mo ilang taon na ako. Binuhay pa rin ako. Ibig sabihin, nakagabay pa rin sa akin si Lord Jesus, Tol. Diba? Kaya sabi ko, tanggapin ko, diba? Tanggapin ko yung salvation ni Jesus. Kasi, Tol, ayokong dumating sa part na mamamatay ako, pero hindi ko makakamit yung eternal life. True love niya. Diba? Diba, Tol? Kasi iba na yung dinanas ko nung bata ako. Sana, danasin ko man lang yung tapos totoong love ng afterlife. Father natin, ng totoong parent. Amen, Tol. Amen, Tol. Maraming salamat sa... Ganda. Ganda. Tol. Teka lang, testimony. ano sabi ni Satan? Sinabi mo? Tangina niya, Tol. Ayoko nang balikan siya. Pero alam mo, Tol, ganda ng story mo, ganda ng testimony mo, Tol. Kasi, di mo ba napansin, lahat na nangyari na yun sa'yo, Tol? May plan. Nilid ka niya dyan sa relationship mo with Jesus Christ, di ba? Oo, Tol. Tangin ang angas nun. Kaya nga, gusto ko rin sabihin sa'yo no, yung mga sabi mo kanina na napansin mo na kine-question mo siya. So, yun, Tinatanong mo na siya sa mga ba't ganito, ba't ganyan. Ano yun para sa akin kasi, Tol, kailangan yun Oo. Kumbaga, dadaan tayo doon. ang tingin naman kasi natin, lagi pag kine-question mo si Jesus Christ, lalo ng mga righteous na religious person, mga self-righteous na tao parang, huwag mong questionin si God kasi si God ganyan-ganyan si Jesus Christ, huwag mong questionin. Pero, feeling ko, isa sa way yun na para mas mapalapit ka Di mo, nare-realize mo, Tol, di ba? Ngayon, na-realize mo na, nung question mo siya, hindi ka pala dapat maging dependent dun sa plano mo, dun sa mga plano mo para sa sarili mo. Kasi may iba siyang plano para sa'yo. And then yung kay Satanas, Tol, tingin ko naman lahat tayo nakapag-isip na ng ganyan na parang paano kaya kung bumaliktad na lang ako? Sumapi. Baka mas madali pa. Oo. Pero alam mo, nalaman ko dyan, hindi tayo pwede magsanla ng kaluluwa sa kanya. Kasi lahat tayo hawak ni God Ang worst na pwede niyang gawin sa atin is i-possess tayo and i-lead tayo papunta dun sa yung tayo mismo yung kakawala sa kamay ng Diyos, tapos dun tayo lalapit sa mga gawain na gusto niyang mangyari. Pero yung mga sanla, kaya hindi na ako naniniwala dun sa mga nagsanla ng kaluluwa, parang isa pa pala, sabi mo lang yan kasi parang meron kang sisihin, mag-point ng finger na, hindi, nagsanla ako ng kaluluwa dito. Pero ang totoo nun, nilid mo lang yung sarili mo dun sa path na walang God, na ito yung igagad ko. Kasi si Satan naman, hindi niya alam yung thoughts natin
Ididisip niya lang tayo. Diba, tol? Ididisip niya lang tayo sa mga path na desisyon natin. Bibigyan ka Pero- niya ng thoughts, ng idea, papasukan Diba? ka niya. Sa reaction lang, Diba? bumabase. Pero kung yung decision mo, humingi ka ng wisdom kay God, kay Jesus, tol. Iba yon. Hindi ka ililid yan sa ganyan. Ay, isa Galing. pa, tol, sorry i-add ko lang shoutout sa tita ko. Kasi isa rin siya sa tumayo na magulang namin. Malapit kila Salamat Haling po, Chody. salamat. Ito ba yung Yes, tol. mabait yun, mabait yun. Salamat po sa inyo. Thank Kahit you. iniihiyan po ni Leonard yung mga itik doon, tapos kinakain. Wala lang itik doon. Gago tol. kadiri yung mga yun to. Iniihiyan, tapos kinakain. Hindi, Yan, tol. pero imagine ninyo, Nart, paano kapag binigay sa'yo lahat ni God, hindi ka pinadaan sa path na yun, tingin mo, nandiyan ka ba sa posisyon Hindi. na yan, no? Kaya mo bang i-handle kaya yung mga lahat ng yon? Binigyan ka Oo. ng wealth Yeah, ng tol. isang multimillionaire or Oo, billionaire? diba? Paano mo aawakan yun, tol? Galing ka dun sa pinaka... Ikaw magkaya wala ka pang wisdom. Oo. Kaya nga, tol, No? sobrang impulsive ko noon pag gano'n. Eto, yung vlogger na yung bigla lang daw siya, hindi matay, ganyan. Pero, tol, multi-millionaire na siya. Sino yan? Sino vlogger yan? Babanggitin ba natin? Oh, bakit mo? Tol? Siya ba yung gay? I mean, di ba, tol? Okay. Ay, hindi, napag-usapan naman namin ni Gino, tayo, di ba, tol? Na yung, nasa path kaya siya ni Jesus, ni God, Oo nga. na para dumating pa sa point na gano'n. Kasi milyonaryo na siya, tol, eh. Oo. Yung benefits ba ng health na, I mean, sabihin natin mental, so respectfully, sa mga may mental illness or mental health na sinasagupa ngayon, di ba? Iba yon. Pero sabi nga ni Pastor Johnny, yun yung thoughts na binabato sa'yo. Mas Ano, kinikredit mo kasi yung thoughts na binabato ng devil sa'yo. So parang ano Yung nangyayari? anxiety, depression, di ba, tol? Hindi siya biro. Sa totoo lang, talagang... Hindi totoo yun. It's a Feeling ko. battle talaga. Oo. Kaya kumbaga, feeling ko din, sa lahat ng mga dumanas noon, dumadanas, kasi sa totoo lang, kami tatlo, may mga pagdaanan kaming ganyan personally. Totoo, tol. Na kanya-kanya namin battles pagdating sa ganung bagay. Pero, kung ako sa katayuan ko ngayon, hindi ko siya minamaliit kasi alam ko yung pakiramdam. Pero, ang na-figure out ko lang, para sa sarili ko, hindi ko alam kung paano para sa inyo. Pero feeling ko para sa lahat. Si Jesus Christ lang sagot doon, tol eh. Yes, tol. Number one. Siya lang ang sagot Amen. doon eh. Kumbaga, Above all, tol. kahit anong medical treatment o advice ang hingin mo, therapy, siya yung pinaka-best na doktor na pwede mong lapitan sa mga ganong klaseng pagkakataon eh. Doon sa sinasabi mong vlogger, kung totoo lahat yun, syempre, sana gumaling na siya soon. Sana, tol. And sana kung totoo man yun, i-guide siya ni God dun sa tamang path. 'Di ba? Sana hindi siya prank na parang isinasabay lang sa Sa trend? trend ng moment, 'di ba? Sabihin lang ako. Si Leonard eh. Itago mo yung mga pako. Baka benta mo. Tago natin mga pako, baka ibenta. Tol, napakaganda ng testimony mo, Tol. Salamat sa pag-share kasi mahirap magpaka vulnerable ngayon or magpakita ng vulnerability lalo bilang isang lalaki. Kaya nga sabi nga ni Pastor Johnny, always lead with your red flags. Galing. Di ba? Galing, Nart. So dito sa Leave the Kids Alone, hindi lang kami mga hipokrito, pero nag-lead kami ng red flags namin. True. Di ba? Testimony, experiences. Galing. Galing nun, Tol. Alam mo bang marami kang pwedeng may impluwensya ng maganda dyan sa testimony mo, Tol. Thank you, tol. Lalo nung nakita mo na nahanap mo na si Christ and ngayon alam mo yon, sabay-sabay tayong tatlo na nagwo-walk ng path Tama. doon. Although, syempre, maraming imperfections pa rin. Andiyan yung mga critics Pero kung, natin, tol. yun nga, paniniwalaan natin na sa mata ni Jesus Christ is perfected and sanctified na tayo forever. Sino tayo para sabing otherwise, di ba? Kasi napatanong lang ako, asan ako doon sa story mo? Parang hindi ako kasali. Kasama mo na ako doon sa latter part. Father figure ka ba noon, tol?
Salamat kay Gia kasi tatay ko siya. Ang sige yan, parang more like mother figure eh. Emotional and shit. Thank you, Tol. Nakasama kita noon. Ako nga. Yan. Kasama ko na. Let's move on to you, Tol. Ano ba to? Core values Yes, na Tol. naaalala mo sa tatay mo and kung something na merong, alam mo yun, na parang pinakabagay na nakuha mo sa kanya na tingin mo Maganda, sobrang ganda and then the opposite din na parang tingin mo na hindi ko gagawin to. Well, first, ayun nga naman, hindi rin naman siya ganun ka-perfect dad. Pero, ang nakuha ko magandang qualities na dala ko pa rin hanggang ngayon is, ito yung pinaka-core memory ko sa kanya. Wala kasi siyang trabaho, so bantay na siyang bahay, ganun. May sakit ako nun, nasa kanya ako. So, mostly kasi sa weekend sa lola ako, sa kanya. Ay, baliktad, weekend sa kanya ako. So, andun ako sa kanya, may sakit ako. At taas talaga ng lagnat ko. Hindi ko alam ba't natanda ako yun, kahit bata pa ako, mga 6 or 7 ako. No, ang galing. Tapos, every 30 minutes, every hour, pinupunasan niya ako. Galing, no? Tapos, gising lang siya. Giyosi lang siya sa labas. Sa tabi mo. Asshole nun! Mainit Dad! Dad, I can't breathe! Sa mukha mo pa iyanin tipa, Tol. Pero yun nga, nagyoyosi siya. Siguro para gising din siya. Stress siya, Tol, no? Na-stress siya sa akin. Siguro. May sakit yung anak ko. Yosi pa parang sa high school. Yung may nakahaba yung baga. Ano, bakit yung tatay ko hindi ganyan, Tol? Hanggang na nagkasakit na ako. Oh, tapos, ano pa? Pili ko mamamatay na ako nun, Tol. Diba? Oy. Mamulot ka ng bakal doon. Katoto, kung ano yung pao nila, Aling Mercy. Tol, pag ganito kayo na. Tangin silang Kuha ka ng pako dun. Para makabil tayong gamot. Pabilin ba yung JC? Sige, mabalik tayo sa'yo. Ay, Go. Ayun lang. Yung pinaka-core qualities na nakuha ko sa kanya is parang yung iba siya mag-ilaga. Parang gagawin niya yung best niya nung mga moments na yun. Which is ako, nadala ko nung nagkaanak na ako na parang, or pamilya, kahit try na yung mag-live-in nung partner, ex-partner ko, na alagaan ko kayo as much as possible na kaya ko, na kahit hindi na kaya ng katawan ko, puyatan man, alam mo yun, yung sacrifice na ganun. Di ko alam kung saan nakuha yun eh. Kasi nanay ko hindi na mag-joke na. Tita, sorry po. Sorry, ma'am. Sa kanya pala. Sa kanya mo pala nakuha yung gano'ng ano. In a way, kung isipin mo, parang toxic masculinity rin yun, Tol. No? Kumbaga parang, kahit, kumbaga hindi mo na kaya, ginagawa mo pa rin. Oo, yun nga eh. Kasi, kumbaga para sa'yo responsibility ko to eh. Oo. So hindi ko kailangan kayanin. Hindi kailangan maging madali. Hindi kailangan maging masaya. Basta kailangan gawin ko. Di ba? Oo, basta alagaan kita. Make sure kung ayos ka. Ayun yung trabaho ko. Pero, hindi siya nag-aantay ng thank you. Hindi siya nag-aantay na, hindi niya sinabi sa nanay ko na inalagaan ko yung anak ko na ganito, ginawa ko. Hindi, ginawa niya lang yun. Na ako lang ang nakakaalam. Tama. Di ba? Parang ayun yung nakuha kong core qualities na gagawin ko lahat para sa inyo. Pero hindi na ako mag-expect ng thank you or what. Di ba? Kasi para sa ano ko naman to eh. Nag-smirk ba siya? Tingnan mo, Nag-smirk. Ilang years yun? Ano ko na? 6? So almost 30 years from that time, Tol. Okay. Isipin mo na, ngayon mo na-acknowledge yun. Kaya nga eh. Yan yung kabayaran dun sa ginawa niya, Tol. Di ba? Yan yung parang acknowledgement na inaantay niya. Di ba? Although, unfortunately, sana wala na siya dito. Sana naririnig niya, di ba? Sana naririnig niya. Tangina niya. Amoy yosi lagi kami niya. Ayun lang. Ayun lang reklamo. Nak-bless ka. Oo. Kasi pinapulasan niya ako palagi. Pero, ayun yung pinaka-the best na kahit may sakit ka, yung nalaginip ka na lang Delusion. Delusion ka na. Oo, na. pero komportable ka. Komportable yung feeling ko nun. I felt home. Yeah. Ayun yung gusto ko Thank you parang po. maranasan ng anak ko pagkasama ako. Ako yung pahinga mo. Alam ko si Jesus Christ dapat, pero siguro ako yung tool, di ba? Para Oo naman. Ayun. Yung mga core memories kasi puro ininom na siya ng mga tropa. Siguro kaya tayo lagi inom lagi isa rin yun. Sa qualities din. Nakuha mo, no? Dati. Okay lang naman. Okay lang naman yun. Kasama sa experience yun eh. Oo. Tapos yung sa pagluluto, gusto niya lagi akong kumakain ng luto. Tapos yung sa... Ay, isa pa. nagluto siya Oo. sa sarili. Oh, gayos. Pero Hindi mo pinapangit nakuha ang... yun. Ha? Hindi mo nakuha yun. Gago ka. Ikaw lang pinapaluto ko kasi para wala akong gagawin. Nauto ka naman. Hindi. Yung isa pang core memories ko, yung pinainom niya ako ng gatas, 2 baso, ang puta, di ko na kaya. Sinuka ko sa labas.
Kasi Calcium tol, na yung na. logo ng Bear Brand, dalawa yung bear. Oo. Kaya dapat maging katin laki nito yung bear. Dalawang bear. Calcium Gago, anak, sinuka yun ko mo lang. talaga, tol. Sabi ko, di ko kaya yun. Tapos isa pa, may last na lang ako nakuha sa kanya. Yung brief niya may igit, ginanon niya sa ulo ko. Gago. Tol, So, bakit? ginawa ko rin sa ex-partner ko kaso nagalit siya eh. Kala ko, Ba't kasi Di ba sa... naman kasi anak? Dapat sa anak, tol. Alam mo sa anak, baby pa eh. Pag lumaki siya. Ano So, daw yan. kasabihan nun? Ha? Anong kasabihan? Nasuka ako after eh, wala lang. Hindi, kasabihan nun. Ginagaspang ka lang niya, gaspang lang. Oh, lambing. Ganun. Ah. Kala ko ganun yung lambingan. Trip, oh. Kapag may igit ka, paamoy mo. Gago, nakakadiri, tol. Nakita ko pa yung stain no, isang diretso. Shit stain. Pampuwet talaga. Tingin ko, yan yung na-adapt mo kay Suyan na. Kaya Kala mo na lumalapatay niya, tol. kaya pag may lumalapit na bata, dami-dami. Oh, doon alisin ko. Ay, mukhang may igit. Amoy igit to. Yung ano naman, Gi, yung mga bagay na nakita mo habang andyan siya na tingin mo na na-overcome mo and hindi mo gagawin sa'yo or sa pamilya mo. Ganun. Wala, inevitable na yun eh. Parang nangyayari na eh. Ang hindi ko na gustuhan ng ginawa niya is hindi ko na siya nakita. Hindi, ano siya, absent dad. And then, parang at the end, na-realize ko, dad na nag-give up. Parang yun yung Okay. perspective ko sa kanya. Kaya ngayon, yung mga red flags niya, yung mga ganong bad qualities niya, ayun yung ginagawa kong good qualities na ngayon na avoiding it. to Naging be a aware ka, quality. tol. Yun ang maganda ron. Mm. Nagkaroon ka ng awareness. No? Pero hindi ko magagawa kasi malayo sa akin ako. So, yung pagiging absent, somewhat gagawa ko na ng paraan. Oo. Di ba? And then yung nag-give up na part, ay yung Hindi mangyayari sa'yo ngayon. kaya making most out of myself, gym, Yes. lahat, healthy mind, ganun, pera, grind, lahat. Mm. Lahat ng department ko, gusto ko maayos para once na magkita kami, tas may sarili na siyang isip, ay yung dad ko, yung tatay ko, Mhm. hindi na-give up. I-recognize ka. Diba? Oo, hindi na-give up sa buhay. Diba? Paglalapit siya sa akin, mabibigay Alam mo, ako. tol, yung na-experience natin na ganyan, di ba? Mm. Binabaliktad natin eh. Yung mga Ayaw, pangit, no? ayaw kasi natin na yung madanas pa nung magiging anak natin. Binibreak natin Diba? yung chain. Eh. Oo. Diba? Pero yung sa igit, kailangan ba yung break? I-break mo na. Break ba yung break? Break mo na yan. Okay. Bastos yun, bastos. Noted, Mabay. noted. Siguro, try mo sa susunod mong anak. Pag may sumunod kang anak, magkakaroon ka. Pag Siguro kay lalaki. Gio muna ulit. Kasi ginawa ko na dati. Pangalawa kaya, gantong edad. Tapos yung, fresh talaga. Fresh igit. Hindi, pero seriously talking, yung number one din yung matutunan is yung di ko rin natutunan sa kanya, na sana, is yung kay God. Na, sana, share siya ng ganun. kasi di ba ang lalaki daw is the spouse of God din talaga. And then the spouse is yung woman, di ba? Ganun talaga dapat. So parang ganun sana. Gusto ko sana matutunan sa kanya. Uy, malapit siya kay God. Lead niyo na yung family niya. Parang ganun. Totoo naman. So, yung igit, sige, titigil ko na. Tapos yung mga bad qualities, Wag ka nang gumawa ng iba, tol. Pag kumwari kung may igit, baka gawa mo pa na ibang version. Wag, tol. gago na suka talaga ako nun, pre. Promise. Sinuka ko yung minudong linuto niyang masarap. Baka way niya yon tol. Buo-buo Para... pa yun ay suka. Pero nag-sorry talaga siya sa akin. Ay, sorry talaga. Huwag mo ko subo kay mami. Sinumbong mo. Actually, nangyari sa akin yun. Naglalaro kami sa playground ni Suyin. Naging rough ako kasi naging childlike din ako eh. Tapos parang tumalong kami sa trampoline. Trampoline. Bilang nasugatan siya dito. Ganun siya sa akin sa mga ng tingin niya. Oh, Huwag mo subo kay mami ha. Ganun yung ginawa ko. Core memories din Tatanong ko na sana kung sino yung Di ko tarpaulin naman. na tinatanong niyo talaga. Si Bato ba yun? Si Bato? O si Jinggoy? Na. Sino ba? Pag mahirap, tarpaulin. Alam mo, naalala ko, yung mga mayayaman dati sa trampoline sila tumatalon. Kami sa Oo. tarpaulin. Tarpaulin lang. Parang masaya na kami. Tangin na mo ba to? Hindi ba kayo lumulusot doon? Hindi, matibay ang tarpaulin. Tol eh. Oh. Tarpaulin. Oo. Ba't tarpaulin? Eh, hindi kayo tatalbog doon sa tarpaulin. Ayun nga lang. Hindi yun ang Bago ka lang. Blagadag ka lang din tol eh. Hindi. Ayun lang yung share ko. Tapos nakita nung nanay ni Suyen. May sugat siya. Pinagalitan ka. Saan galing to? Wala man to ha. Hindi ko alam. Baka nung naglalaro siya.
Yung mga ganong part lang na masaya na memories yeah. ko. Sana hindi niya maalala yun. Yung nagkasugat siya sa Hindi labi. pa naman siguro. Tol. Oo. Baka Ayos. pag napanood niya, gago pala yung Oo. tatay ko. Mapanood niya na lang yun dyan. Oo. Ikaw pala may kagagawa na ito. Buisit ka. Ngayon lang. Back to you, no? Okay, Tol. Ikaw Okay. naman. Marami naman akong naaalala sa tatay ko kasi medyo teenager na ako nung namatay siya eh. Pero siguro, ang pinaka may highlight ko sa kanya is talagang ano siya, parang nagtatrabaho siya, ginagawa niya lahat para sa amin, para sa pamilya niya. Kumbaga, yung best, talagang yun ang gusto niya. Ayaw niya ng mga tipong mga pangit na bagay o parang mga mediocre lang na shit. Kailangan Quality. kailangan yung best. Sa pagkain. Kagastos yun sa pagkain kahit magkano, tol. Pero pag sa mga shitty na bagay, halimbawa, yung mga walang kwenta. Gusto ko lang ng ganito. So, murahin ako nun, tol. Isa yun sa pinaka-core memory ko, yung pagmumura niya, tol. Parang, akala niya yata, tropa, kasing magkasindad kami, kumurahin niya ako kahit ng bata ako eh. Parang, sobrang lutong eh, parang crackers eh. Ang fireworks eh, bababang! Sabi ko, tatanong lang naman ako. Ganun kasi ako, tol eh. Sobrang matanong ako nung bata ako, naaalala ko. Habang nagdadrive, minsan papaupuin ako ni Ermat sa unahan. So ako katabi ng tatay ko. Lahat ng billboard, babasahin ko yan, tol. Tatanong ko sa kanya, Oo, Tol. Di, ganito, ganyan. Sasagutin muna niya ng malawanay. Pag madami-dami niya, utang ina naman eh. Brad, putang ina naman! Nagdadrive yung tao eh, oh. Ano na ako dun? Bakit? Tatanong lang naman ako eh. Minura na ako na ito. Mga gano'n. Tapos habang umabot ako kasi siguro matay siya, 15 eh. Tapos, medyo naging basos ako sa nanay ko, pala sagot ako eh. Minsan naalala ko sa kanya, ginanon niya ako. Pagmamalaki mo, puta, binit-bit niya akong gano'n. Agkatapos nun, tatakot. Doon ako natakot sa tatay ko nun. So parang, ang nakuha ko siguro sa kanya, yung talagang responsibilidad na isang lalaki. Kailangan mong gampanan to. Yung nga, sabi mo, regardless kung mahirap. Kumbaga, hindi mo iisipin kung masaya ba to gawin, masarap ba sa feeling, o nahihirapan ba ako, o ganun. Hindi, basta gagawin mo lang. Kasi responsibilidad mo siya bilang lalaki. So, isa yun siguro sa isang attitude o characteristic na nakuha ko sa kanya. And kahit minsan, hindi ko sila nakita nagsigawan ng nanay ko. Nag-aaway sila, nakikita ko gatalo sila, pero yung pag-aaway nila, tol, wala kang maririnig. Hindi sila magpapansinan lang. Wala silang kibuan. And then, pag matutulog na kami, lalambingin niya na yung nanay ko, tol. Yakapin niya. Si mami naman, doon ka nga! Kasi naman eh. Sa layo na nung tatay mo. Asa banyo na pala. Ay, pero gano'n, hindi ko sila magsigawan. So, hindi ko yun naranasan. Kaya nung ako nagka-partner ako na magulo, ang nangyari sa amin dalawa, parang culture shock sa akin yun. Parang akala ko sa pelikula lang to nangyayari. Pwede pala mangyari sa totoong buhay to. Drop name. Hindi na. Hindi na kailangan mag-drop name. Ano na yun? Letter. Okay na lahat. Kumbaga, nangyari na eh. Kumbaga, parehas naman ng maayos ang mga ano. Pero yun lang, hindi ko sila nakita mag-away. So isa rin yun. Ewan ko kung i-apply ko yun sa mga naging partner ko at sa partner ko ngayon. Pero yung mabait ang tatay ko pagdating sa ganung bagay. Lagi lang niya ako minumura talaga pag sobrang kulit ko kasi. Siguro kaya ganun din. Tapos lagi ako nagtatanong, parang sabi ng nanay ko kasi ayaw niya madaldal eh. Madaldal ako eh. Dahil ko sinasabi, sabi ko sa kapagkainan, utang ina naman mo. Onsay! Sorry Lord. Diba? Ina. Sabi ko kain na nga ako ulit. Baka yung tinuturo niya sa'yo, paano magkaroon ng frame ng isang lalaki. No? Tahimik lang, ganun. Isa lang na question ko lang. Kasi namatay siya, nagalit ako sa kanya. Nagkaroon ako ng hate sa kanya eh. Parang, puta, ba't namatay ka agad, min? Tas ako lahat to. 15 pa lang nga ni. Onsay! Ako na Onsay agad. man! Breadwinner yan. Breadwinner yarn. Sayonara! Ayari, boss. Sabi, tough daw. Ayun, parang karoon ako ng galit sa kanya. Kasi bago pa siya mamatay to. Nung first year tayo,
First year pa lang tayo, hindi niya na ako pinapansin, tol. Hindi niya na ako inuutusan. Tapos ako mismo yung lalapit, Dib. Papabili ka. Wala. Tapos ang utusan lang niya, tatawag niya si Ganda. Yung sumunod sa akin, kapatid ko. Yun ang utusan niya. Kahit andun na ako, Ngayon, habang lumalaki, tataka ako, bakit? Ganun. Hanggang namatay siya, hindi ko pa rin naiintindihan. Tapos, nang namatay na siya, nag-bad trip na ako kasi ang daming nangyayari. Ang dami, parang ang hirap. Sabi ko, paano to? Paano gagawin natin? Tapos, siyempre, hindi pa ako pwede magtrabaho noon hanggang nag-college yun. Ginapa kami ni mami. Ayun naman, doon naman tumayo ng nanay at tatay ang airmat ko. Kaya, shoutout sa'yo, Mi. Shoutout po kay tita. I love you. Taji. Sobrang lupit mo. And, hanggang eventually, ako tumanda ako, naiisip ko na, baka kaya ganun ng tatay ko. First year pa lang ako. Hindi niya na ako pinansin. Alam mo bakit? Naisip ko lang. Kasi tinitira natin yung yosi niya eh. Pag makapabili ako, tirahin na naman ito. Alam niya kasi nakatago. Tingin na. Joke. Hindi, naisip ko, sabi ko, siguro parang alam niyang mamamatay siya maaga. Tapos parang, hindi pwedeng maging dependent tong lalaki na to. Hindi pwedeng maging emotional. Hindi ko pwede acknowledge lahat ng emotion nito. Kasi pag ikaw lang ang isa mo titira hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan sa pamilya mo, panay babae yung pamilya ko eh. So, yun yung naisip ko noon. May isa akong opinion dyan, tol. Kasi, most likely yung mga tatay may favoritism hindi nawawala yan So, favorite niya yung kapatid na isa. So, same team sa akin, ganun So, sabi ko, nakapaisip rin ako sa ganyan. Ba't ganun? Ito yung mas favor ka. So, hindi mo na naaalala yung iba. Ganun. Feeling ko, di ka magaling kumuha ng pako. Kaya ayaw niya sa'yo. Lagi walang ulo. Nasa na yung ulo ng pako. Hindi, tsaka feeling ko rin, dahil panganay, tol. Oo nga. Panganay na Isa rin lalaki. yun. Diba? Na parang, yun nga, hindi ka pwedeng maging mahina, boy, na hindi ka pwedeng maging favorite or maging kasi kailangan mo maging matigas Kailangan mo maging pero sorry independent. May part na sa buhay ko na binanggit ko yung kay Armat na ayoko hindi ko inisip na maging panganay Siguro, nandun na agad yung daming bagsak nun sa emotion ko nun, sa isip ko. Sabi ko, hindi ko naman pinangarap ng ipanganak ng panganay So, ayun, siguro, dun, may basis din ako dun sa, kaya hindi kami nabuo talaga ito Kung mabubuo kami, sobrang saglit lang. Tapos, susunod, watak ulit. So, ganun. Yung nabubuo na magkasama kami magkakapatid. So, para tumayo ako, ang hirap. Kasi, bata pa ako parang sabi ko, gusto ko pa maglaro Gusto ko pa lumabas Gusto ko pa mag-enjoy sa buhay ko diba? Nasa bata So, yun lang, yung part na naaalala ko talaga, yung mga ganun. Yun nga siguro yun. Kumbaga, siyempre, panganay, parang kailangan alam mo agad yung responsibilidad. Parang, kailangan matigas ka. Para tumayo ka Hindi ka dapat maging emotional. Kailangan lang, siguro, yun din yung parang toxic nga na masculinity na parang binibigay or pinapamana sa'yo. Pero, eventually, hindi naman nahanap ko na rin yung peace ko sa kanya na wala na yung hatred. Na feel ko isang reason din bakit ako dati laging gusto ko lasing ako. Tapos nagmamauy ako pag lasing ako. Ikaw isang reason yun. Kasi may galit ako sa kanya. Parang gusto ko ilabas sa mundo. Alam mo yun. Gusto kong paramdam sa iba to sa ibang tao. Parang sabi mo nga, hurt people. True. Yeah. Yun na nga yan. Pero alam mo, based sa pinag-usapan natin, may common ground Yung mga nanay natin, kahit panganay tayo, hindi nila as much as possible, inaalis nila yung burden ng bigat. Totoo. Pero as a panganay, kahit anong gawin nila, andun pa rin, ang bigat pa rin. Hindi matatanggal yan. Hindi matatanggal as a panganay. Alam mo sa akin, tol, kasi ito naman lately, pero the rest of the moment na nag-uusap kami ni Ermat, tinatatagan ko, pero at the same time, parang nalulungkot ako, parang nasasaktan ako. Kasi lagi niya binabanggit sa akin. Alam mo yung naalala kita, yung bata ka pa. Yun lagi. Kasi hindi kami nagsama ng sobrang tagal tol diba? So, yung palang point na gano'n, tapos babanggitin sa'yo ng nanay mo na,
alam mo, pinaka naalala ko sa'yo, naalala ko sa mga kapatid mo, yung bata ka pa, yung nagdagalaro ka lang, nanakbo ka lang, ganyan. Kala ko yung nakukuha ng pakong walang ulo tol Hindi, eh. tol. Gago ka, tol. Hindi. Tang ina Sorry, niya, tol, ba't hindi. laging pa ako Hindi. mawala ulo? Hindi alam ni Ermat yun, tol. Ay, hindi alam? Yung pa akong walang ulo? Ay, malalaman niya na. Alam niya na. Niya. Ay, bobo pala. Joke Hindi, lang. I mean, hindi niya alam yung mga, kasi, mas, ano ko eh, di ba? Matago akong person. Sinasarili Hindi ko mo naman sinasarili ko lang yung ano. Kumbaga, sabi ko, live in the past. Nandito na ako sa future or nandito na ako sa present. Present. So, yung future na dadating pa sa akin, para alalahanin ko pa yon. Sabi ko, baka Baggage magbigay pa na. sa akin ng ibang ano. Di ba? Hindi na, tsaka wala ka na naman magagawa na doon tol eh. Di ba? Oo. Sa past eh. Kaya mahirap mabuhay sa... So, Kapag may thankful nakatanim ako, sa'yo. na-share ko dito sa podcast natin. Thankful din diba? kami tol kasi naging vulnerable ka. Dito ka pa ba next time? Parang, gusto ko Parang lang ayaw mo siya. na ba? Ayaw mo na ba ng mga ganun? Akala ko ano? goodbye ka na eh. Joke lang. Mabalik tayo doon. Yun lang. Yun siguro ang pinaka-core na sa akin ng tatay ko. Siguro ang pinaka hindi ko lang i-adapt sa kanya na na-realize ko or nakita ko sa kanya habang lumalaki ako is yung ego. Ego niya. Nung nawala na. Kasi meron siya eh. May tira siya nung bata ako eh. Kumbaga, may arit siya eh. May bitaw siya eh. Mm. So, kaya niyang bilhin sa amin yung mga ano. Nung putya, nung dumating na ako sa... Wala na kami. Yung nagkoleyo kami, tol. Wala na siyang bakuls noon, tol. Kaya nga pagkatapos ng koleyo, lipat na ako sa Lakeshore. Kasi mas mura doon eh. Diba? Feeling ko okay din yung nagkakilala tayo. You know? True. May reason naman din lahat ng bagay. Pero yun, ang nangyari kasi doon, ang ganda trabaho niya. And then, mahabang story eh, pero ang point ko lang is, pinairal niya yung ego niya doon. Mas nanaig yung ego kaysa sa family. Mm. Yung kanyang reputasyon kaysa sa pamilya. So, nasacrifice lahat. So, imbes na dapat from rags to riches siya, from rags to riches to rags. Tama. Ang masaklap doon, dami kami lahat sa rags, tol, di ba? Parang, yun siguro isa sa parang, ikinainis ko rin sa kanya dati. Parang ganun. Pero feeling mo, no? Kung nawala yung ego niya, lumapit siya, tapos naniwala na siya sa salvation, tingin mo may turnaround din kaya yung sitwasyon na yun talaga? Kung si Christ siguro, tol, ang kanyang pipiliin, di ba? No? Sigurado yun. Mm. Kumbaga, sabi na lang siguro ni Jesus Christ din eh, kailangan mangyari to para ako, hindi ako maging tarantadong bata, maging tarantadong lalaking walang kwenta. Kasi tingin ko, kung lumaki akong may pera, mayaman, salbahe ako, tol. Feeling ko lang. Kasi nung naging sa sitwasyon mo ngayon, salbahay ka na eh. Anday mo lang bold eh. Bilagay mo pa sa akin. Salamat ah. Salamat ah. Talagang childhood best friend. Sinama mo pa ako sa tol. Pag-bold. Nagbenta ka nga nung bold nun eh. Anong inaano mo sa akin? Bakit na tol, ang pinaka nakakatawa pang kwento niya doon, puro lalaki lang yung kilala niya mga bold star noon, tol. Kago tol, grade 5 kami, nagbenta si Gian sa classroom ng bold. Tangina, tapos sasabihin mo ako yung nag-bold. Tapos na Sa akin, ninanakaw ko lang sa chewing ko, pero ikaw, binibenta mo. Saan galing yun, tol? para Pastor Johnny lang yung gangsta din ako. Pumasok din ako sa, alam mo yun, hustling. Ang baduy ng grade mo nun, tol. Bibili ka sa mga Muslim, tapos bibenta mo sa mga... Hindi, sa computer shop ini. Pinabibenta sa akin. Wait, Shoutout tol, po sa ano ka palang computer wala shop. nun? Slinger ka lang, hindi ko yung source mismo. Pucha yan. Ano pangalan ng niyan, tol? Yung computer shop na yan? Kuya Mike. Sige, Kuya Mike, Kuya computer Mike. shop. Mike, shoutout Ayop sa'yo. ka, Kuya Kuya Mike. Mike, mamatay ka na. Tangina mo. Grade 5, pinagbenta mo ng bold. Grabe yung mo, kademonyo mo. Nakarating sa nanay ko yung listahan mo ng bold. Checklist. Checklist. Checking it twice. Pero yun, siyempre shoutouts para sa mga tatay natin. Kaya tayo naging ganito dahil sa kanila. Regardless kung may maganda o hindi man maganda yung naipakita nila. Katulad nung kay Leonard nga, yung best example natin eh, sa experience niya na wala nga siyang maisip, makita na good core memory. Pero tingnan mo naman, tol, di ba? Nakakainis pa rin siya. Oo, tol, yan. Siguro ayun yung pinakapangit na nakuha mo. Mainis. Tignan mo, kumbaga, lumalakad siya sa righteousness ni Jesus Christ ngayon. So, kumbaga, ang message dun is, kahit ano naging experience mo, kaya mong i-turn around yun. Kaya mong mag-180 turn eh. Kumbaga, kaya mong balik na rin yun. Asa sa'yo na lang yun. Pero, Nart, sana next episode wala ka na dito. Ayoko na. Parang gusto ko na ibalik, dalawa lang kami.
Ayaw mo sa akin, tol. Hindi, pero sa mga, ano nga ba talaga ang good qualities na ideal qualities daw ng isang tatay ba talaga? Tingin nyo. Aside sa mga nasabi natin na grind, provider, mindset, mga ganun. Ano pa ba? Ano pa ba? Gusto mo bang ang basis mo ngayon is yung nasa present na? Yung sa mga modern daw, kailangan daw, emotionally Kasi ang Mm. yung movement naman natin is to correct yung toxic masculinity nung panahon nila, di ba? So, Hindi, may pagsasamahin natin, fusion. Fusion tayo. So, para Oo, magkaroon tayo aalisin ng natin konting yung, as much as possible, aalisin natin yung toxic dun sa toxic masculinity at dun sa modern is yung softness or yung pagiging passive na parang nagre-result din as sa pagiging aggressive or pagiging ano ba yung term na nakaraan, pagiging dominating ng kabilang kampo o kabilang side, di ba? Parang Tama. ganun. So number one sa old is yung ego. Feeling ko ayun yung Yes. parang Isa kailangan Yung ano tol, yung control. yung control. Yung parang inaako, yung sinasabi mo palagi, inaako lahat. Ay, okay. Ako, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Yun. Hindi mo inaasa kay God. So, siguro isa sa pinaka pa rin, talagang kailangan nating ilagay sa both sides dun sa toxic at saka dun sa modern, is si Jesus Christ talaga kailangan mong Center na ilagay. yun. Number doon, one natin diba? Feeling ko pag sinenter mo na si Grace, tangin na all will follows no? Talaga. Kasi isipin mo, hindi ka na magtitiwala sa kakayanan mo. Kasi alam mo, every single time magfe-fail ka. Hindi ka enough eh. Kumbaga, every single time, you will fall short sa lahat ng bagay. So, hindi mo na magiging mindset yung parang perfectionist or kailangan mo maging perfect para sa pamilya mo. Kasi, meron na eh. May gagawa na nun para sa'yo eh. Gagawin mo lang kung ano yung part mo, kung ano yung makakaya mo bilang tao. And then the rest, di ba? Siya nang bahala. Parang ganun. Ang ganda. Maganda. Paano naman sa mga tatay na supot? Yung mga supot talaga na encounter natin, nakilala natin. Sira Ano sa ba? bisyo, sa babae. Ang pinakayaw ko dyan, yung pamilya. mga ng Google Pitol, talagang yung Oo. kinang-inang yan. Pero syempre, ang gusto ko lang rin sabihin, huwag natin i-trigger. Oo Para nga. sa mga babae, huwag natin i-trigger yung mga lalaki. Kasi, mayroon nga talagang mahihina yung control pagdating sa ganyan. Alam naman natin na talagang masama at hindi dapat nananakit. Mga babae, mga palalaki, dapat walang ganun eh. Walang sakitan. Pero, on the side din, nung kabila, huwag natin i-trigger, huwag natin paabutin dun sa point na talagang magdidilim na yung paningin nila at wala na silang choice kundi gantihan ka. Tama. Kung hindi mo nagugustuhan, meron siya hindi ginawang maganda para sa'yo, malis ka na. Oo. Iwan mo, di ba? Layuan mo, huwag mong pansinin. Pero huwag mo i-trigger kasi lalaki pa rin yan, may instinct, may defensive na instinct yan na pag nasaktan sila, syempre dedepensa nila yung sarili Tsaka nila. ang lalaki kasi talagang talo sila mentally, emotionally. Kaya lalaban ng physically. Physical, yan, eh. oo. Oo. Siyempre, pag sinampal mo yung lalaki, siguro sa Sampalin ka umpisa, baka pagbigyan ka pag sobrang bait. Pero kung palagi mo siyang gaganunin, siyempre, yung downtime niyan, iisipin niya, bumababa yung pagkalalaki ko. Hangin na, provide ng ganito. Ganyan. Tapos biglang ganito yung balik sa akin. Diba? Baka hindi lang sampal suntok gawin sa'yo, mas matindi pa. Katulad ng mga nababalitaan natin na kung ano na ginagawa. Alagay sa maleta, nilagay sa diba? Didilim na yung paningin eh. Siguro wag na natin i-trigger. Baga kung talagang hindi mo siya gusto, may ginawang mali sa'yo, niloko ka, iwan mo. Diba? Hayaan mo siya maghabol sa'yo. Tangin na, problema niya na yun. Kaysa naman mapahama ka pa, alam mo yun, hindi worth it. Oo. Tol, i-shoutout ko lang din kasi month of mental health, di ba? Oo. Men's mental health month. Tol, 90% na nagsusuicide is Lalaki. male. Opo, yan. So, tingin ko, para sa akin, Tol, lalo pag in the way na may partner ka, di ba? Kasi, kailangan natin ng yung partner natin is supportive. So, at the same time, kung may pag-uusap na hindi pinagkakasunduan, dapat nilalagay nila sa pag-uusap na, alam mo yung ibaba nila yung sarili, yung bawat ego nila. So, Dialogue yun yung, dapat talaga. Yun yung nasa may toxic masculinity noon, di ba? Yung ego na sinasabi mo. So, doon pa lang,
para maibsan na agad yung pag-trigger, tol, bigyan mo agad ng chances yung lalaki. So, Kung respect naman yung lalaki, bigyan natin ng respeto. Hindi natin Oo. kailangan maging dominant, di ba? Maging abusive sa salita or sa physical. lalo yung physical kasi most likely trigger na agad yung lalaki dyan. Kung respeto yung lalaki, yung ginagawa niya lahat ng makakaya niya, kailangan suklian din natin yun eh. Kung nagka-grind siya, hindi kanya niloloko, walang mga bisyo, or kung nagiinom man, siguro, paminsan-minsan, hindi nang bababa, hindi nagsusugal. Kumbaga wala kang reason para gusto mo lang maging dominant or gusto mo lang maging ano ba tawag dito, parang maging aggressive sa kanya para ma-show mo na ikaw yung parang under ba siya sa'yo, ganun yung term, di ba? Bigyan natin ng respeto. Yung mga hindi ka respeto, tulad ng mga putang ng walang ginagawa sa bahay, palaki bayag lang, nagiinom lang, tapos wala nang ang trabaho, nang bababae pa, nagsusugal pa. Sasabo pa. O, sasab pa. Siya mo pa, may pang Kakatok pa dito. Yan yung mga, Hingi pa ng 50. Yan yung mga, Pagtingin mo, pag uwi mo ng bahay na wala na yung microwave nyo. yan yung mga hindi dapat, yan yung hindi dapat respetuhin, di ba? Hindi worth yan ang galit nyo, hindi sulit ang inyong stress sa mga ganyang klaseng lalaki. Di ba? Pero yung mga lalaking matitino, bigyan natin ng chance, bigyan natin ng Kasi, respeto. Alam mo yung may mga lalaki na kahit anong pilit kasi, lalo sa trabaho, di ba? May ganun eh. Kahit anong pilit nila, hindi kasi nila nabibigay agad yung, pagdating sa trabaho hindi yung pagiging supportive nila sa pamilya. Pero yung pagdating sa trabaho, kung ang kaya niya lang ibigay is yon, dapat meron ka ring instinct na tulungan ko kaya si asawa ko. Bigyan mo siya ng options. Di ba? Or ng ideas. Di ba? Bigyan mo ng suporta na, kasi kung ngayon man hirap kayo, hindi naman palaging ganoon lalo kung nakikita mo nga na nagka-grind siya. Diba? Hindi naman pwede na wala tayong ganito, walang ganyan. Tulungan lang. Baga bigayan tayo. Give and take. Let's play our roles, diba? Let's play our part. Hindi palaging take lang tayo ng take. Tapos pag hindi na pumabor sa atin yung mga sitwasyon, bubunga nga mo na yung asawa mo. Gagaguhin mo na or magduduel ka ngayon sa ibang lalaki. Tama, 'di ba? Diba? Nakahanap ka ng care sa ibang lalaki. Para to dun sa matitinong lalaki, yung talagang binibigyan kayo ng tinatry ang best, nagsistrive para bigyan kayo ng magandang buhay. Hindi to dun sa mga palaking bayag kasi mga palaking bayag Malaki ba talaga ang bayag? Wala, term lang siguro. Ewan ko kung lumalaki. Sana. Rod, sa tropa namin si Rod na isa na lang itlog. Yan, palaki kang bayag. Shout out, Rod. Shoutout sa'yo, Rod. Isa lang bayag mo. Tol, may gusto lang ako shout out. Shout out ko lang yung mga tricycle driver na angkas nila yung misis nila sa likod. Super supportive ng mga misis nila. 'Di ba? Babiyahe ka. Nandyan yung misis Mga mo. konduktor nila yun, tol. Yes, tol. May mga ticket din ba silang dala, tol? Digital na tol. Gcash. May para ako isang sakyan na gano'n, yung kasama niya yung asawa niya. 4 kami. Yung asawa niya pinaupo niya na lang sa may gas tank para makaupo yung isa. Diba? Ganun ka-sweet. Sweet. Ganun ka-sweet yun, tol. Ang Pero sweet, ang sarap kurutin ng masakit. Huwag naman sa bubong. Nakaganda. Bubong ka muna. Pag Superman ka muna sa bubong. Wow! Hindi. Pero ako, mag-add lang ako ng message para doon sa mga dads na matino lahat. Yes. Katulad na grind lang ng grind yung mga ganun type of guys. Lahat ng ginagawa nyo, bare minimum lang yan sa kanila. Ayun ang kailangan natin tanggapin. Lahat ng ibibigay natin, bare minimum lang. Hindi tayo makakakuha ng kahit anong appreciation dyan, kahit Father's Day pa. Totoo yun, totoo pagiging yun. part ng dad yun. Pero yun nga yun kumbaga, yun yung part ng hindi lang pagiging tatay, pagiging lalaki na regardless kung bare minimum man ang tingin doon ng mga tao, mga babae, wala tayong pake. Kailangan nating man up, kailangan natin mag-man up, kailangan nating gawin pa rin. Kasi nga lalaki tayo, trabaho natin yun Tsaka sa mga single dad din dyan, sa Father's Yes, Day, tol. hindi kayo pwede mag-post ng I'm out of the toxic relationship, I feel good about them. Hindi tayo pwede Hindi dapat gano'n na. ganun. Walang ganung post Wag. Walang ganun. Conviction. Pucha, tol. Totoo, Kaya na, kung lalaki kagpo-post ka ng ganon, man, bading. Oo. Welcome to the airplane. Joke, sorry. Alright. Alright.
Hindi. Totoo, hindi. Totoo naman. Di ba? Huwag tayo mag long post kasi ang baduy tsaka nakakawala ng frame. Diba? Cool lang. Lagi nga namin din sinasabi na imbes na gano'n ang gawin nyo, parang mag-vent out doon sa online, mag-post, or makapagsagutan kayo sa partner nyo, sa asawa nyo. Kung kaya, di ba, parang build tayo ng community, ng brotherhood, kung magkakaroon ka kahit isang kaibigan lang na pwede mong pagkatiwalaan doon sa mga vulnerability mo, di ba? Gawin mo ang paraan. Kasi mahirap mag-isa, lalo na kung hindi mo pa nahanap si Jesus Christ or wala ka dun sa path na yon, di ba? At least meron ka man lang sana na brother, kaibigan na pwede mong pagkwentuhan para hindi ka aabot sa punto na parang hopeless or ano ka na, parang ayaw mo na mabuhay o Sa ubus iba ka mo na, di ba? ibabaling, di ba? Feeling ko, tol, maganda pag umabot na tayo ng 100 subs, tol, sa YouTube. Feeling ko gawa tayo ng parang Telegram na group chat tas mga single dads, no? Suntukan sa pasita. Suntukan sa pasita. Yung 100 subscriber. Tutukan sa tapat ng Shumayan. Walang samaan ng loob, habi-habi lang. Jiu-jitsu sa pasita. No? Hindi, pero feeling ko maganda pangalan ng group chat na yun, The Bare Minimums eh. Tang inang yan, ang ganda. Parang banda, no? Pero bear kasi... Oo. Parang- The Bare Minimums! Tang ina mo. Lahat malalaki dapat, tsaka babuhok. Pero yun nga, dahil Father's Day, tapos Men's Mental Health Month, gusto rin namin maging... Dahil dumanas din kami ng ganon na anxiety and depression. Gusto namin sabihin lang sa inyo na okay lang yan. Kaya mo yan. Kumbaga, sobrang cringy or cliche man, pero kaya yan. Siguro, sa stance ko ngayon, sasabihin ko, hanapin mo si Jesus Christ. Number 1 yan. Pero kung hindi mo pa yun kayang gawin at wala pa yun sa'yo, kasi may kanya-kanya tayong time para ma-receive siya habang nagigising ka kinabukasan, try mo humanap ng purpose, try mo humanap ng meaning. Kahit napakasimpleng bagay lang, kung gusto mong ayusin yung health mo, 'di ba? Kahit mag-home workout ka lang, ayusin mo yung pagkain mo. Feeling ko kapag nasimulan mo sa magandang pagkain at magandang or nakakapag-workout ka, magkakaroon ka ng kahit papaano konting clarity, 'di ba, na at least may nagagawa ka para sa sarili mo. Feeling ko kasi nangyayari yan sa mga lalaki kasi nga walang nakaka-acknowledge sa atin, walang nakaka-appreciate masyado. Parang ang tingin nga lagi sa atin is bare minimum na parang kailangan mong gawin yan eh. Ba't kita kailangan pasalamatan? Diba? Ba't kailangan i-appreciate? Lalaki ka, dapat lang. Role mo yan, nagawin mo yan. Pero syempre, tao lang rin tayo eh. Meron din tayong mga ganong klaseng cravings na gusto rin natin kahit paminsan-minsan ma-appreciate yung mga kilos natin, mga ginagawa natin. So, gets namin yun. And pwede kayong mag-message sa amin kung talagang hindi Comment kaya o hirap na. Message nyo kami, may Facebook account kami, may TikTok kami, pwede kayo mag-message anytime doon. And hanggat gising kami, may magre-response doon. Kami 3 lang naman ang admin doon eh. So, tsaka kung balak nyo talaga mag-workout at mag-gym, please lang, huwag nyo tambayan yung bench press po. May susunod na gagamit. Pati lat machine. Punasan nyo naman yung upuan. Tsaka yung punasan nyo yung upuan, pagpawis kayo. bakit pa yung puwet? Bakit yung glutes? Kadiri ang puta. Anyway, kidding aside. Tsaka, add ko lang tol, no? Diba? Kasi one thing na mangyayari sa inyo is kapag lumapit lang kayo kay Jesus Christ, kay God, asahan nyo na mas marami kayong challenges na dadaanan. At the same thing, yung mga nakakakilala sa inyo, wag kayong mag-isip na hindi nila kayo kayang tanggapin. Pero most likely, meron ganon. So, hindi man natin alam, pero kung i-share mo sa mga close friends mo, so shoutout sa mga close friends ko, tol. So, isa yun sa papasok sa isip mo, yung i-deceive ka ni Satan na ano kaya sasabihin sa akin itong mga tropa ko? Ano kaya mga babanggitin nila sa akin? Oo, may isipin dyan. Isa yun. Alisin nyo sa isip nyo yun. Kasi, ang purpose mo naman is lumapit kay God, mas maging healthy ka, mas bigyan mo ng priority
yung relationship mo. kay Christ. Yes. Diba? And So, yun. ang role natin dito bilang Christians or anak ng ating Creator is to sow seeds. So, ikalat lang natin yung seed, yung balita, yung scripture, at yung magandang aral. Pero hindi na natin responsibilidad na i-save sila. Hindi na natin responsibilidad yung magiging response nila. It's between them and Jesus Christ. Yes. So, ibigay mo lang yung news, good news, and then kung tatanggapin nila yan. Kung hindi, baka hindi pa time, hindi pa ready. Or baka talagang hardened yung heart nila, hindi natin alam. Pero yun lang yung goal doon. Kumbaga, have peace with yourself through Jesus Christ. And, ayun, sabi nga namin kung cliche man pakinggan, dito kami, message nyo kami sa ating mga men dyan. Alam ko maraming dumadanas ng mental shit ngayon. Lalo sa panahon natin na sobrang discriminated at sobrang binababa ang pagkalalaki ngayon. Nandiyan yung mga kalaban natin, di ba? Hindi naman lahat ng babae, ha? Yep, hindi naman lahat. So may mga propaganda ng pagiging feminist, di ba? So para sa akin yung point nilang yon, hindi sila towards to equality of rights. Ang nangyayari kasi is towards sila sa pagiging dominance sa lalaki. Which is kailangan nating labanan yon. Feeling ko, hindi naman sa feeling, ang perspective lang namin tatlo is, hindi kami Cool yan. Cool. hindi kami anti-feminist, anti-misandrist kami. So, anything na binabato sa aming mga male, na which is, unjustifiable, parang ganun, or unreasonable, dun lang kami pumapasok. Sabi niya ni Leonard, tama yan, yung mga against sa amin, sa pagiging lalaki. Doon lang kami against. Pero we're always open sa lahat ng sasabihin nyo, sa lahat ng opinion, suggestion, sa lahat Yes. ng feedback. Tumatanggap kami ng critics. Bago natin tapusin, mayroon ba kayong mensahe pa, Tol? Sa kanila, sa mga kalalakihan, sa kababaihan, sa mga bata, Yes. kahit kanino. First thing is, so gusto ko lang balikan yung mga ano natin. So shoutout sa mga tropa na tumatayong, kasi most likely yung mga tropa ko mga tatay na din may mga anak sila. Shoutout sa kanila kasi nagagampanan nila yung pagiging tatay nila. At shoutout din sa mga lalaki na nagustuhan nila yung single mom kasi nagiging Shoutout sa pagkatatay akin, sila. sa mga nagustuhan. Shoutout mo ba yung sarili mo, Tol? Tol, di ba? Ay, na. Tapos, sobrang thankful ko kasi at the same time, minatutunan ako kay Gian tsaka kay Gino. Uy, salamat, Diba? Tol. Salamat. Salamat. Yun yung, yung purpose naman ng movement. Sip-sip ang Yes. puta. Tol, marinig siya ba? Para next episode, nandito pa daw. Tapos, Thank you. Go. hindi naman wisdom siguro para sa inyo, pero may share namin yung thoughts namin na lumalapit kami kay Jesus Yun yung path na tinitake natin. kay God. Tapos to share to you yung mga experience na naranasan namin ng mga bata kami. Tapos yung mararanasan pa namin. Para lang hindi na kami bumalikwas pa. So, thankful ako doon. Tapos andyan yung silang dalawa na at the same time nagbabato ng guidance na Tol, ganyan ba? Di ba? Ano tayo? Yung questions, hindi mawawala yon. So, andito kami. So, maraming salamat sa pag-join nyo sa podcast namin. So, abangan nyo lang yung mga iba pa naming kailangan talakayan. Maraming pasabog. Thank you. Lalo na siya. Sorry pala sa Jehovah Witnesses. No? Kailan pa? Sorry, Tol. Huwag ka mag-sorry kasi Hindi. wala naman tayong ill intention eh. Hindi, ayoko naman yung walang respectfully. discrimination doon. So, nung binasa ko na yung lyrics, ano pala, ang kine-question mo pala yung sarili mo. Yung conviction mo. Edi ang ganda. Oo. Kailan pa pa? na ibibigay mo yung
sarili mo. Sa- 100% kay God. surrender. Diba? Ah. Kailan pa? Oo. Di kay God. God, kailan pa? Hindi Yun pala pala. siya mainipin. Kaya Yan mo yung pala. sarili mo na kailan Oo. pa, kailan ko, Tapos, kailan alam, pa. alam mo yung kantang yun, sinagawa pa sa may patay. Yun yung tanong ko di ba? Nakakahingi pa ba sila ng salvation kay God, kay Jesus Christ kapag namatay sila ng biglaan? So, yun yung tanong ko Pero, kasi yun pala, may scripture, may passage pala na gano'n na once na pinagpipray mo yung ikaw yung malapit kay God, malapit ka kay Jesus Christ, pinagpipray mo pala sila. So, possible. Pero, syempre, hindi natin alam. It's In between Christ and dun sa tao. Pero totoo yan, may passage yan. Hindi lang sa patay, tol. Pati sa family member mo na ano. Yung closest friend, closest Yung parang yun yung passage na ano you and your house. Di ba? Ah, Yun. Yung huli na, di ba? Galing. Nakalimutan ko yung Galing, ano. ganda nun, tol. Kaya, yeah, thank you. Ako din. Gi- Sa binitawan kong mga malulupit na salita nung last episode sa Egotistic ang puto. sa Kailangan may pagtanggol din siya sa sarili niya. sa 36 Virgin. Sorry, mali pala yun. 70. 70 pala. 70 plus pala. 70 pala, sorry. Kulang tuloy ako. So, Magalit sa'yo yung mga ano kasi, Oo. bakit 36 lang to? kaya nga, 70 pala eh. Bakit 36 lang to? Alam mo, tol, La. alam mo, tol, sobrang ganda sana ng word Alwak bar, di ba? Oh, Ah, for God. God is the greatest. God God is the greatest, di ba? oo. Tapos, ang masakit lang kasi kada sinasabi yon may namamatay. Yun sana na alisin na yun. Virgin Hindi, may ano mamatay. Tawag dito, kumbaga, hindi rin tayo kasi malalim dun Oo, So, hindi natin naman. maintindihan. Hindi tayo well versed. Hindi natin doon. maintindihan. Oo naman. Pero, siguro, marami rin silang masisilip dun sa Kristiyano kasi dami Yan rin naman, palpak ng tol. Kristiyano. Hindi tayo papakalinis sa alam mo yan, tol. Ay, wait lang. Babatiin ko pala si Tonyo kasi Oy! anak na naman eh. Ninong Happy na naman Father's kami Day. dalawa eh. Ba't di mo sinama si Leonard? Tony man, Happy Father's Day at sa lahat ng mga Alam ko, kaibigan beses ka na- namin na Ay, airpot. Yes. Happy Father's Day sa inyong lahat. And ulit namin sasabihin na kaya nyo yan. Okay lang yan. Kaya Happy Father's Day sa lahat ng airpot dyan at sa lahat ng airmat na ginagampanan ng role ng pagiging airpot. Yes. And shout out din sa mga dumadanas ng mental shit Mhm. ngayon. Kaya nyo yan, dito lang kami. Sabihan nyo kami and lagi kayo magdadasal. We'll see you guys on Oy, the next tol. video. Dahil lang, di mo sabi episode ngayon. Wait lang, tol. Teka lang. Ayoko i-shoutout yung Pride Month na yan, tol. Okay, teaser for next Teaser. episode. Sa next episode natin pag-uusapan yan. Thank you sa episode For now, we're gonna end episode 14. 14. 14. Thank you guys for always watching. We'll see you on the next one. Peace and love, everybody. Love you all. Oh my God. Bye-bye. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pang Thank you. thumbnail. Pang thumbnail. Heart.